Teka, Lily, malapit na tayo sa ospital. Nakainom ka ba? Oh, amoy na amoy ang alak. Nanay, ano bang sinasabi mo? Anong kalokohan yan? Ang biyenan ko ay sikat sa pagiging madaldal. Lagi siyang nagbibiro. Sa kasal ng aking hipag, publiko niyang inakusahan si Ginang Reyes na magnanakaw. Ngayon, Ginang Reyes, nabalitaan ko na mahilig kang makinabang sa handaan ng iba. Nagpapapak ng pagkain para iuwi. Ngayon, binabantayan kita. Huwag mong subukang kunin ang magandang alak mula sa kasal ng anak ko at ipasa ito bilang tubig na may asukal. Ang 6 na taong gulang kong anak ay naabutan. Naloko siyang uminom ng 54% na matapang na alak. Nagresulta ito sa pagkalason sa alak. Isang 6 na taong gulang na bata ay kayang pag-iba-ibahin ang alak at tubig na may asukal. Paano ko hindi iyon malalaman? Tara, Lily, sabihin mo sa akin kung ano ito. Sino ba ang nakakaalam kung nagkukunwari ka lang or talagang hindi mo alam? Lily, ang Lola Marta mo ay nagpapanggap na walang alam. Eto, tikman mo. Sabihin mo sa kanya kung ano ito. Hoy! Tanungin ko ulit, uminom ka ba o hindi? Opisyal, talagang hindi ako uminom. Tingnan mo, normal ang breathalyzer. Uminom talaga siya. Baka kailangan na palitan ng breathalyzer mo. Tama na, nanay. Tumigil ka na sa pagsasabi ng walang katuturan. Si Lily ay may pagkalason sa alak. Nahimatay siya. Kung hindi natin siya maagapan, mahuhuli na ang lahat. Tama iyan, nanay. Ang breathalyzer ay nagpapakita na walang problema. Kung sasabihin mo lang na hindi ka umiinom, madadala natin si Lily sa ospital. Opisyal, ang anak ko ay may pagkalason sa alak. Nahimatay siya. Kailangan namin siyang dalhin sa ospital ngayon. Talagang hindi ako umiinom. Hoy! Sino ang nagsasabi ng walang katuturan? Kung hindi siya uminom, bakit namumula ang mukha niya? Hoy, tingnan mo! Tingnan mo ang mga kamay niya, nanginginig pa. Ang pagmamaneho ng lasing ay hindi biro. Para sa kaligtasan ng lahat, kailangan mong sumama sa amin. Sabi ng 911, lahat ng ambulansya ay nasa ibang tawag. Lahat sila ay naipadala na. Kung dadalhin ako ng pulis, walang magdadala sa anak ko sa ospital. Kung hindi siya lasing, bakit siya nanginginig? Uminom at nagmaneho. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Opisyal, talagang hindi ako umiinom. Ito ang aking biyenang babae at ang kanyang madaldal na bibig. Palagi siyang nagsasabi ng walang katuturan. Huwag mo siyang pakinggan. Kung hindi ka naniniwala, pwede akong humihip ng ilang beses sa breathalyzer para patunayan na talaga akong hindi umiinom. Pero ang anak ko talagang hindi na siya makapaghintay. May pagkalason siya sa alak, wala siyang malay. Kailangan niyang dalhin sa ospital. Ang asawa ko ay uminom. Hindi siya makapagmaneho. Ako lang ang makakaya. Kung magtatagal pa tayo, baka nasa critical na kondisyon na siya. Nanay, mamamatay na ba ako? Lily. Lily. Lily! Okay lang, okay lang. Lily, Nahimatay lang siya. Kailangan naming dalhin siya sa ospital ngayon din. tara na. Isang beses ko na lang tatanungin, uminom ka ba o hindi? Kung uminom ka, dadalin ka namin para ipatest. Uy, Clara, ikaw at si Ethan pareho kayong uminom. Paano ka makakapagmaneho? Ang delikado nun! Hindi naabot si Lily, nanay. Tumigil ka na sa kakabulok, ha? Basta makaraos lang si Lily kahit anong sabihin mo pagkatapos, okay lang. Hindi kita pipigilan sa paggawa ng kwento tungkol sa akin. Hindi na kita didisrespetuhin kailanman, okay? Diyos ko, namumuti na ang labi ng bata. Oo, sa ngayon ang pinakamahalaga ay madala ang batang ito sa ospital. Kung hindi, baka huli na. Sige, sige. Sinusubukan ko lang magpabaya ng mood at magbiro para pasayahin kayo. Nagbibiro ka tungkol sa pagmamaneho ng lasing? Kung may nangyari talaga, sino ang mananagot sa kanilang buhay? Oh, sige, sige. Titigil na ako. Ang drama niyo naman. Hindi man lang marunong tumanggap ng biro. Dahil hindi ka naman uminom, umalis ka na, huwag mong harangan ng daan. Pasensya na sa abala. Bilisan mo. Uy, opisyal. Uy, Sa totoo lang, nagsinungaling ako para sa manugang ko. Uminom siya. Nagdiwang kami ngayon. Magandang balita. Uy, tingnan mo. Etong alak, ako mismo ang nagbuhos. Kung hindi ka naniniwala, amuin mo ang damit niya. Amoy na amoy ang alak. Sasama ka sa amin. Sumusumpa ako, hindi ako umiinom. Itong damit, natapon lang na alak yung mantsa. Umiinom ka ba o hindi? Sumama ka sa amin sa ospital. Sasabihin ng blood test ang lahat. Tingnan mo ang mga taong naghihintay.
Wala akong oras para sa mga dahilan mo. Oh, sige na nga, opisyal kayo. Hindi ka talaga marunong tumanggap ng biro, di ba? Nagbibiro lang ako. Ang manugang ko si Clara, talagang hindi siya umiinom. Ang mantsa ng alak sa kanya. Nangyari yan sa handaan. Natumba ang isang baso at natapon sa kanya. Maayos naman ang kagamitan ninyo. At ang ilong ninyo, maayos din naman sila. Nanay, pwede bang tumigil ka na? Si Lily ay may pagkalason sa alak ngayon. Kailangan nating pumunta sa ospital ng mabilis. Paano mo nagawang kausapin ang iyong ina ng ganyan? Hindi ba yan ang lagi mong sinasabi? Ang matanda sa bahay ay kayamanan. Tinawag mo pa akong nagbibigay buhay sa handaan. Nagbibiro lang ako at sinisigawan mo ako? Ano, susundan mo ba ang yapak ng mahal mong tatay at iiwan ang sarili mong ina? Ha? Nanay, hindi ko... Hindi na ano. Sinabi ko na sa'yo, biro lang at sinisigawan mo pa rin ako. Sige. Ako ang sobra rito, di ba? Aalis na lang ako. Nanay. Habulin mo siya. Nanay. Huwag mo akong pigilan, ikaw. Mahal, pinaghirapan kitang palakihin. At ngayon, may asawa ka na at nakalimutan mo na ang iyong ina? Ayoko nang mabuhay. Hindi ko na kaya. Nanay. Hindi ko sinadyang sigawan ka. Si Lily ay nalason. Nag-aalala lang ako. Nanay. Nandoon lang ang ospital. Kung sasabihin mo lang ang totoo na hindi uminom si Clara, matatapos na ang lahat. Ayo. Kasalanan mo ang lahat, ikaw, mahal. Kung hindi mo ginawang malaking bagay at ipinilit na dalhin ang bata sa ospital, hindi ako sinigawan ng anak ko. Bata pa siya. Ano bang masama sa konting alak? Pinainom ko na si Ethan ng alak mula noong bata pa siya. At naging maayos naman siya. Nakapasok pa sa magandang universidad. Sa tingin ko, ikaw, gumagawa ka lang ng gulo ng walang dahilan. Sinisira ang relasyon namin ng anak ko. Pinainom mo ng alak ang anak ko. Binigyan mo siya ng pagkalason sa alak. Dinala ko siya sa ospital para sa agarang lunas. At ako pa ang mali? Clara. Ganyan lang ang nanay ko. Ganyan talaga siya. Madaldal siya. Pero hindi naman masama ang puso niya. Kaya mag-sorry ka kay nanay. Sasabihin niya ang totoo. At magmamadali tayo sa ospital. Ayos? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Muntik na niyang patayin ang anak natin. Muntik nang mapatay si Lily. At gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Ethan, paulit-ulit mong sinasabi na mabuti ang intensyon ng nanay mo. Pero tingnan mo ang nangyayari. Tingnan mo ang anak mo. Walang malay pa siya. Makinig ka sa akin. Kung may mangyari kay Lily dahil sa pagkaantala na ito at siya ay malubhang masaktan, hinding-hindi ko papatawarin ang nanay mo. Opisyal, ang manugang ko ay nagmamaneho ng lasing. Bakit hindi mo siya dinadala ngayon din? Nanay, tigilan mo ang walang katuturang usapan. Kailangan nating dalhin si Lily sa ospital. Anong pagmamadali? Hayaan ng opisyal na dalhin siya para sa pagsusuri ng dugo. Pagkatapos, lalabas ang katotohanan, hindi ba? Ang resulta ng pagsusuri ay hindi nagsisinungaling. Clara, ang pagmamaneho ng lasing ay mapanganib. Lahat tayo ay kailangang maging mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Inaakusahan mo ako ng pagmamaneho ng lasing? May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, iyon ay panghahadlang sa isang opisyal. Maaari ka nilang detinihin para dyan. Ikaw, Umalis na. Kung hindi ka pa umiinom, ituloy mo na ang pagmamaneho. Paumanhin sa abala. teka muna! Clara, ito ang hiniling mo. Sinusubukan kong iligtas ang reputasyon mo. Hindi ito itulak ng sobra. Gusto mo ng ebidensya? Sige. Tingnan mong mabuti. Ito ay mula sa piging. Na-record ko na nagpapakita ka ng mga palatandaan ng pagmamaneho ng lasing. Tingnan ninyo, lahat. Tingnan ninyo ng mabuti. Opisyal, sabihin mo sa akin, kung may kumain ng tsokolate na may alak, iyon ba ay itinuturing na pagmamaneho ng lasing? Lahat ng mga taong ito ay nanonood. Hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Diyos ko, tsokolate na may alak? Iyon ba ay pagmamaneho ng lasing? At naawa pa talaga ako sa kanya. Kung may nangyari sa kalsada, malaking sakuna iyon. Opisyal, pinaghihinalaan kang nagmamaneho habang lasing. Kailangan mong sumama sa amin. Hoy, teka, hindi tama yon. Hindi. Opisyal, bakit kayo masyadong seryoso? Nagtanong lang naman ako ng simple. Hindi ko naman sinabing totoo talaga iyon. Kayo talaga ay nagpapalaki ng wala. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo?
Tumahimik ka nga. May hangganan dapat. Pwede bang tumahimik ka naman minsan? Sa walang kwenta niyang video, may isang tao na may 6 na daliri. Halatang gawa ng AI iyon. Iyon ay wala kundi kasinungalingan. Linawin ko ito. Kung may mangyari man sa aking Lily, kahit na pinakamaliit na bagay, hindi kita patawarin. Hindi, Clara, teka. Sabi lang naman ng ilang bagay ng biglaan. Bakit mo masyadong sineseryoso? Nanay, ngayon ay hindi ang tamang panahon. Damhin mo ang paligid, pwede ba? Hindi sinasadya yon. Bukod doon, ito'y... Hindi naman iyon malaking bagay. Ha? Opisyal. Pwede ba tayong pumunta sa ospital sa unahan? Magpapa-blood test ako. Patutunayan ko ang aking pagkawalang sala. Pakiusap, pwede ba kayong pumunta at iligtas muna ang aking anak na babae? Siya ay may pagkalason sa alak. Siya ay talagang nauubusan ng oras. Pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Ano bang problema? Uminom lang naman siya ng konti. Gagaling din siya pagkatapos matulog. Sobrang drama. At nagpa-drive pa siya sa pulis? Ang istorbo. Diyos ko, bantayan mo ang anak kong si Lily. Panatilihin siyang ligtas at maayos. Gawin ang lahat ng kinakailangang pagsusuri. Huwag magtipid sa gastos. Nasa panganib ang buhay ng isang bata. Alagaan mong mabuti si Lily. Pangako ko, magiging maayos si Lily. Subukan mong huwag mag-alala. Tara magpa-blood test na tayo. Nagsasalita lang naman ako. Hindi ko sinasadya. Salamat. Kapag nasa na ang resulta at malinaw na ang lahat, pwede na kayong umalis. Okay, nagtataka ako kung kumusta si Lily. Mabilis tayong nakarating dito, dapat ayos lang siya, di ba? Nagsasalita lang naman ako. Hindi ko sinasadya. Kailangan kong tingnan si Lily kung ang madaldal kong biyenan ay magdudulot na naman ng gulo. Mga linta. Puno na mga linta ang ospital na ito. 5,000 piso para sa operasyon. Hindi ako magbabayad sa aming baryo. Papaygan na pwestang malapit ang toy, magiging maayos ang lahat. Iuwi na ang anak ko, hindi na namin siya papagamot. Nurse, ako ang ina ni Lily. Ano ang nangyari? Kumusta si Lily ay may pagkalason sa alak at naaapektuhan na nito ang kanyang cranial nerves. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 5,000 piso, ngunit ang iyong biyenan. Nurse, pakiusap. Kailangan mong iligtas ang anak ko. Babayaran ko na ang bayad ngayon din, babayaran ko. Ano ang binabayaran mo? Nakainom lang siya ng konti. Bakit kailangan ng operasyon? Sa tingin ko, ang ospital na ito ay panloloko lang. Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari kay Lily, titiyakin kong babayaran mo ito ng iyong buhay. Ikaw? Bayaran mo ang bayad, pakiusap. Nako, Diyos ko, sinasaktan ng manugang ang biyenan. Wala bang katarungan? Wala bang batas? Anong klaseng manugang ang gumagawa nito? Paano mo nagawang saktan ang iyong biyenan? Paumanhin, ginang hindi sapat ang laman ng iyong card. Paano nangyari iyon? Sigurado ako na meron akong... Alam ko na ikaw ay gastadora. Buti na lang, kahapon pinakuha ko sa anak ko, ilipat ang lahat ng pera mula sa joint account ninyo sa pangalan ko para maingatan. Kung ako ang tatanungin, bakit sayangin ang perang ito? Iuwi na lang si Lily, patulugin na lang siya, at magiging maayos siya. Kayo ba ang pamilya ni Lily? Paumanhin, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Clara, anong problema? Hindi ba pumunta si nanay para magbayad ng bill? Paano naman si Lily? Yan ang tawag mo sa pagbabayad ng bill? Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi ng nanay mo? Lahat dahil sa nanay mo? Masyado siyang kuripot para bayaran ng 1,000 piso para sa medical fees at patuloy na nagpapaliban. Pinatay niya ang anak natin. Sasakalin kita, mahal! Pinapatay niya ako! Clara, nababaliw ka na ba?
Sinabi ko ng malinaw kay nanay na kunin ang card at pumunta magbayad ng bill. Huwag mo siyang sisihin. Oo, mali na binigyan ni nanay si Lily ng matapang na alak, talagang mali iyon. Pero nagpapasaway lang siya. Mabuti naman ang intensyon niya. Nagpapasaway lang. Mabuti ang puso niya. Ang ganda ng puso niya. Mabuting puso. Bakit noon, nung buntis ako, niloko niya akong uminom ng chicken soup na may mahiwagang inumin na naging sanhi ng maagang panganganak at mahinang kalusugan ng anak natin? Mabuting puso. Bakit niloko niya si Lily na uminom ng isang buong baso ng matapang na alak? Mabuting puso, bakit alam na alam niyang hindi naman ako nagmamaneho ng lasing? Nagsinungaling siya sa pulisya ng kusa at gumamit ng video na gawa ng AI para ako'y ibalangkas? Sinadya niyang sayangin ang oras ng pagliligtas ng anak natin. Ngayon, inakala niyang masyadong mahal ang medical bill at patuloy na nagpapaliban. Pinatay niya ang anak natin. Ethan, ito ba ang tawag mo nagpapasaway lang? Pumatay ka. Pumatay siya, pumatay. Ang buong pamilya mo ay mga pumatay. Hindi. Opisyal. Tatawag ako ng pulis. Isusumbong ko ang isang pagpatay. Sige, tatawagan ko ang pulis para sa'yo. Tae yan, wala akong pinatay na kahit sino. Huwag mo akong isisi dito. Hello? Kailangan kong i-report ito sa pulis. Oo, sa Ospital General, oo. Opisyal! Siya yon, ang mga doktor sa ospital niya, sila ang pumatay sa bata. Wala akong kinalaman dyan. Ma'am, nung unang dinala ang bata, malinaw na maliligtas pa siya. Kung napaopera namin agad, gagaling sana siya. Pero dahil sa iyo, tuwirang tumanggi kang magbayad ng 1,000 piso na bayad sa operasyon. Nakaligtaan namin ng lubusan ang golden hour. Ang aking Lily, Matapos ang aming pinakamabuting pagsisikap na iligtas siya, ang bata ay nasa malalim na pagkawala ng malay, vegetative state. vegetative state. Buhay pa ang anak ko. Doktor, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, kailangan mong iligtas ang anak ko. Siya lang ang pamilya ko. Ginang de la Cruz, ang anak mo sa kasalukuyan ay may vital signs pa. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang estado ng medikal na agham dito, malamang na hindi siya tatagal ng higit sa 3 araw. Vegetative state, ibig sabihin buhay na patay siya. Opisyal, narinig mo yun, tama ba? Sabi lang niya nung dinala ang apo ko, malinaw na maliligtas pa siya. Ang ospital na ito ang naging dahilan para maging buhay na patay ang apo ko. Sasabihin ko sa'yo, ang ospital mo ay kailangang magbayad ng compensation. Kung wala ang 200,000 piso, hindi ako aalis dito ngayon. Tumahimik ka? Opisyal, gusto kong idemanda ang mahal na ito. Gumawa siya ng peking video para sadyang siraan ako at hinadlangan ang pagbabayad. Siya ang naglagay sa anak ko sa vegetative state. Idedemanda ko siya para sa sinadyang pananakit. Titiyakin ko na. Mabulok siya sa kulungan. Nagbibiro lang ako, bakit kailangan mong seryosohin ng sobra? Hindi kita hahayaang makatakas dito. Ethan, tatayo ka lang ba dyan at hahayaan si Clara na tratuhin ako ng ganito? Clara, nawala na ba ang bait mo? Tatawag ka ng pulis sa nanay ko? Hindi pa ba sapat sa'yo ang hiya na ito? Hiya? Pinatay ng nanay mo ang anak natin at pananagutin ko siya. Ikaw! Sino ang tumawag ng pulis? Ako, tinawagan ko sila. Ang biyenan ko, sinubukan niyang patayin ang anak ko. Opisyal, pasensya na. Nagkaroon lang ng maliit na alitan ng asawa ko at ang nanay ko. Aksidente lang yon. Walang intensyong manakit. Pinaghinalaan siyang nagmamaneho ng lasing na nag-aksaya ng pagkakataon ng anak ko na maligtas. Nag-hysterical siya. Wala siya sa tamang pag-iisip. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng asawa ko sa pag-aksaya ng inyong oras. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ethan, si Lily ay anak mo. Kung ako man ay nagmaneho ng lasing o hindi, alam na alam mo, paano mo kayang magsinungaling para sa sarili mong nanay. Clara, pakiusap, kumalma ka. Nawala na ang anak ko. Hindi ko kayang mawala pati ang nanay ko. Tigilan mo na, ha? Magpakatino ka. Makinig ka sa akin. Nasasaktan din ako, alam mo ba? Pero pwede naman tayong magkaroon ng panibagong anak. Sa ngayon, ang prioridad ay protektahan ang nanay ko. Ethan, ano kang halimaw?
Hindi patay ang anak natin. Clara, ang iyong pinaghinalaang pagmamaneho ng lasing ay nag-aksaya ng mahalagang oras. Kaya napunta si Lily sa ganitong kalagayan. Hindi mo basta-basta maililipat ang sisi sa nanay ko para iligtas ang sarili mo. Oh, Binibini, nagkakasala ka tungkol sa sarili mong pagmamaneho ng lasing at ngayon sinisiraan mo ang biyenan mo? Eksakto, ang manugang na ito ay talagang gumagawa ng kwento. Kung ito ay simpleng alitan ng pamilya, aalis na kami. Kapitan De La Cruz, sandali. Bumalik na ang resulta ng blood test para kay Ginang De La Cruz. Ang antas ng alcohol sa kanyang dugo ay 0. Hindi siya nagmamaneho ng lasing. Ngayon, maaari ko ba siyang kasuhan ng tangkang pagpatay? Hindi mo ba laging sinasabi na pinaghihinalaan siyang nagmamaneho ng lasing at kaya siya hininto ng pulis trapiko? Ako ang hindi nakakita ng malinaw. Oh, matanda na ako at lito, hindi ko nakita ng malinaw. Paano naman ang video? Peke rin ba ang ebidensyang iyon? Ang video na yon, ako ang gumawa ng AI nito. Alam mo kung paano si nanay, mahilig lang magbiro si nanay. Ako, hindi ko sinasadyang lumaki ito. Clara, pasensya na. Ako, hindi ko sinasadya. Matanda lang ako at lito. Kaya nagbibiro ka at inilagay ang anak ko sa vegetative state. Akala ko okay lang sa bata ang uminom ng konti. Talagang hindi ko sinasadya. Alam na ni nanay na mali siya. Matanda na siya, lito siya. Gusto lang niyang magbiro para pasayahin ang lahat. Wala siyang masamang puso. Ethan, ang nakahiga dyan ay ang iyong sariling tunay na anak na babae. Muntik nang patayin ng nanay mo ang anak mo at sinasabi mong nagbibiro lang siya para aliwin ang lahat. May konsensya ka pa ba? Clara, nanay ko siya kung tutuusin. Tama. Ethan, nanay mo siya pero ako rin ang nanay ni Lily. Sinasabi ko sa'yo, makukuha ko ang hustisya para sa anak ko. Hinding-hindi ko mapapatawad ang nanay mo. Sisiguraduhin ko na siya. Mabubulok sa bilangguan. Nasa ganitong kalagayan na si Lily ngayon. Wala na siyang pag-asa. Ano bang gusto mong gawin ko? Clara, tigilan mo na ang paggawa ng eksena, okay? Ipapaluhod ko ang nanay ko sa harap mo. Pagsisishin ko siya sa iyo, masisiyahan ka ba niyan? Clara, alam kong nagkamali ako. Luluhod ako sa iyo. Luluhod ako sa iyo, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Nagkamali ako, Clara, talaga. Opisyal, ang biyenan kong si Martha sadyang gumawa ng pekeng ebidensya at pinagbalangkas ako para sa pagmamaneho habang lasing. Kaya hinuli ako ng pulis na antala ang kritikal na oras ng pagliligtas sa aking anak. Gusto ko siyang idemanda para sa sinadyang pananakit. Wag! Clara! Nakikiusap sa'yo ang nanay mo. Nakikiusap ako sa'yo, pakiusap. Matanda na ako. Hindi ako pwedeng makulong. Clara! Ethan, iligtas mo ang nanay mo. Clara, nababaliw ka na ba? Iyon ang sarili kong ina. Yan ang biyenan mo. Kailangan mo ba talagang ipakulong siya? Huwag kang masyadong walang puso, okay? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung hindi makaligtas si Lily, tiyak na gagawin ko siyang magbayad gamit ang kanyang buhay. Doktor, kahit magkano ang halaga, hindi ako susuko. Maaari ba nating pag-usapan ang treatment plan? Sige, gagawa muna tayo ng plano. Sandali lang. Lily, pinalayas ni nanay ang lahat ng masasamang tao. Buksan mo ang iyong mga mata, anak. Tingnan mo ako, ayos lang. Doktor, mayroon na ba kayong treatment plan para sa anak ko? Ililigtas ko ang aking anak. Pakiusap, nakikiusap ako. Ginang Reyes, pakiusap, subukan mong manatiling kalmado. Pumunta ako rito para magbigay sa iyo ng magandang balita. Isang top neurologist. Kamakailan lang ay nirepaso ang brain CT scan ni Lily. Sinabi niya na ang kanyang cranial nerves ay nagpapakita pa rin ng mga senyales ng aktibidad. Sigurado siya na kaya niya siyang ibalik. Talaga? Maaari ba talaga siyang mailigtas? Oh, salamat sa Diyos! Maaaring mailigtas ang buhay ni Lily. Ngunit ang pag-aayos ng ganitong uri ng brain damage ay tumatagal ng napakahabang panahon. Maaaring 3 buwan o 3 taon o mas matagal pa. Basta magising ang anak ko, walang 3 taon. Maghihintay ako ng 10, 30 taon. Hindi lang ang oras. Ang gastos ay baka... Basta magising si Lily, hindi mahalaga ang gastos.
Maaari kong ilagay ang aking kasalukuyang bahay para ibenta. Ito ay regalo mula sa aking mga magulang. Ito ay aking ari-arian bago ikasal. Dahil handa ka na, pupunta ako para kausapin ang aking kasamahan tungkol sa treatment plan ni Lily. Sige, maraming salamat. Magandang araw, ito ba ang ahente ng real estate? Oo, kailangan kong ibenta ang aking bahay. Maaari akong pumunta ng medyo mababa sa presyo ng merkado. Kailangan ko ang buong bayad ng mabilis. Sige, salamat. Dadaling ko ang titulo ng ari-arian sa lalong madaling panahon. Oh, Ethan? Salamat sa Diyos nagpunta ka sa pulis at pumirma ng kasunduan sa pag-aayos para sa akin. Kung hindi, sira na sana ako ng munting mahal na si Clara at ng kanyang mga pakana. Ikaw ang sarili kong ina. Paano ko matitiis na nakatayo lang at pinapanood kang makulong at magdusa? Hoy, Mark. Anong balita? Hoy Ethan, si Leo ay pinaalis sa paaralan. Wala na siyang mapapasukang paaralan. Kailangan mo akong tulungang humanap ng solusyon. Naku! Paanong ang batang iyon ay hindi pumapasok? Bilisan mo at dalhin si Leo sa syudad. Ang bahay ng kuya mo ay nasa distrito ng paaralan. Aba, si Lily. Naaksidente si Lily. Perpekto, maari nating ibigay ang pwestong iyon kay Leo. Seryoso ka ba? Ang galing, darating kami agad. Nanay, mukhang hindi tama ito. Ano bang mali doon? Binili mo ang bahay na ito. Paano kung si Lily? Alam mo, ang pwesto sa distrito ng paaralan ay masasayang lang. Ang ibigay ito sa pamangkin mo, ano bang mali doon? Oh, mahal kong bata! Miss na miss ka ni Lola! Hindi ko inaasahan na maninirahan ka sa napakagandang bahay sa syudad. Alam mo talaga kung paano mabuhay ng maginhawa. Lilipat na ako rito ng permanente. Ako na ang bahala sa residency para sa'yo. Magrerenta ako ng lugar para sa'yo mamaya. Sige. Oh, munting pasaway ko, huwag kang mahulog! Ethan, mamaya dalhin mo ang kuya mo at si Leo sa isang masarap na kainan. Anong ginagawa niya rito? Clara, pakinggan mo muna ako. Huwag mo akong hawakan. Ano ba ang sigawan na ito? Ang anak kong si Ethan inaalagaan lang ako. Siya mismo ang pumunta doon. Sa istasyon. At pinapirma ako nito kasunduan sa pag-aayos. Si Lily ay lumalaban para sa kanyang buhay ngayon. Paano mo napirmahan ang kasunduang iyon? Wala ka bang pakialam sa iyong anak na babae o sa pamilyang ito? Clara, iniuwi ko na si nanay. Ano na ngayon ang saysay ng pagsasabi nito? Ethan, iyan ba ang sagot mo? Kung gayon, lumabas ka ng bahay na ito ngayon din. Gusto kong makipaghiwalay. Anong tapang mong kausapin si Ethan ng ganyan? Nakatira ka sa ilalim ng kanyang bubong. Nakikinabang ka sa kanya. At ngayon gusto mo kaming palayasin? Ethan, anong klaseng asawa ang pinalaki mo? Gusto mo pang ipakulong si nanay? Ano bang problema mo? Sinaktan ka niya? Mabuti! Dapat ginawa na niya, yun kanina pa. Kung hindi niya ginawa, hindi siya maglalakas loob na sumigaw sa kanyang biyenan ng ganyan. Pakalmahin mo lang ang sarili mo. Kung saktan ka ulit ni Marcus, hindi ko siya mapipigilan. Nasa likod ko ang anak ko. Nararapat lang sa'yo dahil hindi ka nagsilang ng lalaki. May kasintahan ka. Isang mapapahamak na paslit. Clara, tiisin mo na lang. Gusto mo bang tiisin ko na lang yan? Hinding-hindi ko hahayaang makalusot ang iyong ina sa ganito. Clara, ikaw mahal, nababaliw ka na. Paano mo nagawang saktan ang sarili mong asawa? Mark, tulungan mo ako. Turuan mo siya ng leksyon. Mahal, talagang gusto mo nang mamatay, di ba? Tama na kayong dalawa. Mamamatay na rin naman ang anak ko. Ayoko na ring mabuhay. Wala akong pakialam na isama kayong lahat sa pagkamatay ko. Clara, kung galit ka, sabihin mo sa akin. Kung gusto mong manakit, akong paluin mo. Hindi ako lalaban. Isang buong araw na nasa istasyon ng pulis si nanay. Tumatanda na siya. Hindi na niya kaya ang stress. Clara, alam kong nagkamali ako. Pero sa huli, magkakapamilya pa rin tayo. Wala tayong hindi kayang ayusin. Pamilya? Noong pumunta kayo sa bahay ko at sinaktan ako, bakit hindi ninyo sinabing magkakapamilya tayo? At ikaw? Sinaktan mo ang anak ko at akala mo makakalabas ka? Nasa vegetative state siya, hindi patay. Sabi ng doktor, maililigtas pa siya. Ang pag-save sa mahal na ito ay gagastos ng malaking pera.
Hayaan mong magsabi ako ng makatarungan, may sakit si Lily. Nasa vegetative state siya. Ang pamilya Reyes natin ay labis na nalulungkot. Pero kapag nawala ang isang tao, hindi na siya babalik. Teka, hindi. Kailangan nating tumingin sa hinaharap, si Lily. Dahil siya ay naging walang silang basura na nakahiga habang buhay, ang lahi ng pamilya Reyes ay hindi dapat maputol. Tama nga pala. Bilang kuya mo, mayroon akong perpektong solusyon. Leo, halika rito. Tara. Papayagan kitang ampunin si Leo. Ituring mo siya na anak na ibinibigay sa iyo ng pamilya Reyes. Siya ay tiyak na aalagaan ka kapag tumanda ka. Oo! Ang ating si Leo ay tiyak na magtatagumpay balang araw. Yang bahay niyo sa school district, hindi nakakailanganin niya ni Lily. Dali! At iparehistro si Leo sa pangalan mo para maayos natin ang pag-aaral niya. Ha? Ibigay mo siya. Sa akin. Kaya gusto mo rin ang bahay ko. Nitong mga nakaraang taon, ikaw at si Ethan ay hindi pa nakapagbigay sa amin ng apo na lalaki. Ngayon, si Lily ay may sakit at maaaring mamatay anumang araw. Kaya hinahayaan kitang ampunin si Leo. Kapag matanda ka na, magkakaroon ka ng tunay na lalaking tagapagmana upang ipagpatuloy ang pangalan ng pamilya. Isang biyaya, di ba? Tama. Si Leo ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Reyes. Kumpara sa iyong kalahating patay na munting mahal, siya ay 1,000,000 beses na mas mahalaga. Ang pagbibigay ng bahay na ito sa kanya ay isang pabor na ginagawa namin sa iyo. Gusto ko ang malaking bahay. Sabi ko gusto ko ang malaking bahay. Ethan, sa tingin mo rin, Ang kuya ko, huminto sa pag-aaral ng maaga upang magtrabaho at mapag-aral ako sa kolehiyo. Hindi ko pwedeng hayaang ang kanyang anak na lalaki ay mawalan ng edukasyon. Bukod dito, si Lily, ganyan na ngayon, hindi na niya kailangan ang lugar na yon sa distrito ng paaralan. Lahat kayo makinig. Ang bahay na ito ay binili ng aking mga magulang bago sila pumanaw, buong bayad, sa titulo ng ari-arian. Ang pangalan ko lang Clara Reyes ang nakalagay. Wala itong kinalaman sa inyong mga Reyes. Hindi ba sinabi mo na ito ay... Iyong bahay? Ngayon din? Kaagad lumayas ka sa bahay ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapaaresto ka. Hindi ako aalis. Ang bahay na ito ay sa anak ko, kaya ito ay pag-ari ng mga Reyes. Ang aking anak na lalaki ay pumayag na nailipat ang bahay na ito kay Leo. Kung may aalis man, ikaw ang aalis. Masama kang babae. Umalis ka sa bahay ko. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Ay, halika dito, bilis. Clara, ikaw na. Malandi ka. Seryoso ka bang papatayin mo ang tao? Nawawala na ako sa aking sarili. Pinatay ninyo lahat ang anak ko. At ngayon gusto mo siyang palitan sa pwesto ng anak ko. Tama, siraulo ako. Baliw siya! Nababaliw na siya! Tara na! Clara, wag mong sobrahin. Kung papatayin mo talaga ang tao, mapupunta ka rin sa kulungan. Lily, hindi ka susukuan ni nanay. Clara, anong ibig sabihin niyan? Bahay ko ito. Bakit mo ako pinapaalis? Hindi ba sinabi mo na papayagan mo si Leo tumira sa inyo para sa eskwelahan? Ang lakas ng loob mo, Ethan. Niloko mo talaga ako. Itong bahay na ito, baka hindi ko binayaran ng down payment pero ako ang nagbabayad ng sangla sa isang buong taon. Iyang munting pasaway! Tuturuan ko siya ng leksyon! Halika rito. Sandali lang, makikinig kayo sa akin. Kailangan nating pilitin si Clara na ibigay ang bahay. Hindi natin pwedeng hayaang si Leo ay hindi makapasok sa eskwelahan. Isang buong taon ng bayad sa sangla. Ginamit mo ang pera ko para bayaran ang sangla ng kapatid mo. At para ipondo ang dote ng kapatid mo. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang sangla ng hasyenda ng Akasha. Ano ito? Sangla iyan ng bahay ng kapatid ko. Huminto sa pag-aaral ang kapatid ko para magtrabaho upang mapag-aral ako. Hindi madali para sa kanya iyon. 2,900 piso lang iyan kada buwan. Tinutulungan ko lang siya. Sige. Ililipat ko sa iyo ang 30,000 piso mamaya para sa dote. Isipin mong tinutulungan ka ng kapatid mo. Ethan, ginamit mo ang pera ko nang hindi mo sinasabi sa akin? Mahal, ano ang ibig mong sabihin? Pera mo? Pera ko?
Hindi ba iyan pera ng pamilya nating lahat? Mahal, magpapakasal na ang kapatid ko. Bilang kanyang kapatid, kailangan ko siyang suportahan, di ba? Ang mga binti ni nanay ay hindi masyadong maganda kamakailan. Ipinadala ko ang sweldo ng buwang ito pa uwi. Ililibre kita sa masarap na pagkain sa susunod. Sa lahat ng mga taon na ito, nakiramay ako sa iyo. Alam kong mahirap ang iyong pamilyang pinagmulan. Lagi kong iningatan ang iyong dangal. Pinayagan kitang gamitin ang pera ko para suportahan ang pamilya mo. Pero ano ang kapalit ko ngayon? Sakit mula sa buong pamilya mo. Sa pagkakataong ito, aayusin ko na ang lahat ng account na ito sa'yo para tuluyan. Tulungan mo akong i-freeze ang credit card ng pamilya. Hello? Pakistop ang mga bayad sa sangla para sa hasyenda ng Acacia. Ang may-ari ng bahay ay si Chloe Mendoza. Abogado Cruz, pakihanda ang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Gayun din, tulungan mo akong mabawi. Ang perang ginamit niya mula sa ari-arian ng mag-asawa para suportahan ang kanyang mga kamag-anak. Ang mga bill, ipapadala ko sa iyo mamaya. Oh, ang kawalan ng katarungan. Diyos ko, bulag ka ba? Lahat, halina kayo at hatulan ninyo ito para sa akin! Ang may-ari ng bahay sa Unit 302, Building 2 ng Magarbong Complex na ito, si Clara Reyes, ay walang konsensya! Sinusubukan niyang itulak ang sarili niyang biyenan sa libingan. Ako ay isang matandang babae sa probinsya, hindi masyadong nakapag-aral. Nasabi ko lang ng basta-basta na ang lugar na ito ay bakante naman. Kaya ang aking mahirap, mahal na apo ay maaring manatili ng ilang araw para mag-aral dito. Sino ang mag-aakala na ang mahal na ito ay lalapit sa amin gamit ang kutsilyo at pinalayas niya ang buong pamilya namin sa bahay? Oh, ang tita Clara ay nakakatakot. Gusto niya akong putulin gamit ang kutsilyo. Ang bahay na ito ay binili gamit ang pinaghirapang pera ng aking anak. Anong karapatan niyang itago ito? At pinalayas niya kaming lahat. Pinalayas ng manugang na iyon ang biyenan sa bahay. Anong klaseng halimaw siya? Kamag-anak lang naman na bata ang nagpapatuloy. Kailangan ba talagang ibenta ang bahay at ilagay sila sa lansangan? Ang babaeng ito ay tunay na masama. Si Clara yan, tama? Dali, i-film mo ito. I-post online at ilantad siya. Hayaan mong makita ito ng buong lungsod. Walang utang na loob na munting mahal. Sirain ang kanyang reputasyon. Kaawa-awa kong anak, ang bahay na pinaghirapan ng anak ko. At ngayon kailangan niyang kaladkarin ang matandang babaeng ito upang gumala sa lansangan. Mawawalan kami ng tahanan, nanay. Huwag kang gumawa ng eksena. Clara ay hindi marunong magpatawad. Pero hindi niya pwedeng basta kunin ang bahay mo. Iyan ang bahay na pinaghirapan ng pamilya natin bilhin. Hoy, lahat tingnan ninyo. Ito mismo iyang mahal na iyan. Dali-dali lahat tingnan. Clara, alam ko na mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang huwag mo kaming paalisin? Ito ang tahanan ng anak ko. Mukha siyang disente, pero siya ay walang pusong munting mahal. Kumukuha ng bahay ng iba at nagbabanta pa na papatay. Ang ganitong klasing mahal ay dapat ilantad. Ang ating kapitbahayan hindi dapat magkaroon ng ganitong klasing mahal. Ang mga Reyes ay talagang bumaba sa ganitong antas. Para gumawa ng ganoong maruming trick. Leo, lumuhod ka. Yumuko ka sa iyong tita Clara. Magmakaawa ka sa kanya. Pwede bang huwag mo kaming itapon? Tigilan mo na ang pag-arte, kahit na kayong lahat. Mamatay dito ngayon. Hindi ko kailanman hahayaan kayo manirahan sa bahay ko. Oh, Clara, masyado kang malupit. Si nanay ay lumuluhod para sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Nanay, tara, tumayo ka, tumayo. Ang bahay na ito ay binili para sa akin ng mga magulang ko bago tayo nagpakasal. Nasa pangalan ko ito, Clara Reyes, at akin lamang. Nandito sila binabaluktot ang katotohanan, ginagawang puti ang itim, at naniniwala ka sa kahit anong sabihin nila. Kaya itinatapon mo ang asawa mo, ang biyenan mo, at ang buong pamilya sa lansangan? Bulag ba ang mga mata mo o ano? Bakit ko sila palalayasin? Alam mo ba, ang mga Reyes muntik nang mapatay ang anak kong si Lily. Habang ang anak ko ay nasa critical na kondisyon pa, dinala niya ang apo niyang si Leo at sinubukang lumipat sa bahay ko para nakawin ang pwesto sa bahay sa distrito ng paaralan. Nakabakante lang naman ang bahay.
Bakit hindi ka nalang gumawa ng mabuti at papasukin si Leo para makapasok siya sa paaralan na malapit? Tumpak, Clara. Kung nag-aalala ka, pwede ka naming bayaran ng upa. Bakit mo haharangin ang kinabukasan ng bata? Bakit ba walang laman ang bahay ko? Hindi ba nating alam lahat kung bakit? Sabi ko sa'yo ngayon kung bakit walang laman ang bahay ko. Siya, ang aking dakilang biyenan, hinikayat ang anak kong si Lily na uminom ng isang basong matapang na alak. Sa daan papunta sa ospital, mali niya akong inakusahan ng pagmamaneho habang lasing. Siya ang dahilan kung bakit ang anak ko na-miss ang oras ng pagliligtas. Paano nagkaroon ng ganyang walang pusong biyenan? Clara, tama na. Paano ka naging ganyan kasama? Maliit na bagay lang naman. Bakit mo ipinapalabas sa buong lungsod? Ayaw mong magsalita ako? Sasabihin ko pa rin, ang anak mo sana ay nailigtas. Pero siya, dahil lang sa $5,000 na bayad sa operasyon, nagtantrums at pinigilan ang mga doktor na iligtas siya, na naging dahilan upang ang anak ko ay mauwi sa vegetative state. Iyan ay pagpatay. Tawagan ng pulis, ang mga taong ganyan ay dapat makulong. Siya ay nararapat sa kulungan, pero siya, aking dakilang asawa, dakilang ama ni Lily, nagpunta sa likuran ko. At pumirma ng kasunduan sa pag-aayos, dinala ang mahal na ito. Pabalik sa bahay mula sa kulungan. Mabilis, i-record ito sa video. Ang pamilyang ito ay talagang kasuklam-suklam. Huwag niyong i-record ito. Huwag itong i-record. Huwag kang makinig sa kanya. Itong mahal hindi lang sinaktan ang kanyang biyenan, ngayon ay gumagawa pa ng mga kasinungalingan at sinisiraan ako. Clara, huwag kang mangahas na siraan siya ng ganyan. Malinaw na ikaw ang nagmaneho ng lasing at naantala ang pagkuha niya ng tulong. Anong ebidensya ang mayroon ka na pinilit ng nanay ko na uminom siya? Ethan, ginagamit mo ang parehong lumang trato upang ibaling ito sa akin, ha? Masaya ba ito para sa iyo? Akala mo ba dadating ako dito ngayon nang walang anumang patunay? Alam ko may sakit si Lily. Galit ka, ngunit hindi mo basta-basta mapapaalis ang nanay ko. Sinabi niya sa pulis na ikaw ang uminom. Siya ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng lahat. Bakit mo siya pinaparatangan? Ethan? Ngayon, ilalantad ko ang pangit na katotohanan tungkol sa pamilya De La Cruz at ipapakita sa buong mundo kung sino ka talaga. Ito ang footage ng seguridad mula sa aking bahay. Dahil hindi mo naaalala at hindi mo aaminin, hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Anong ginagawa niya dito? Huwag mo akong hawakan. Tumigil ka sa pagsigaw. Ang anak ko ay nagmamalasakit sa akin. Siya mismo pumunta sa istasyon ng pulis upang pumirma sa kasunduan sa pag-aayos. Salamat at may anak akong lalaki. Huwag kang mag-alala. Marami pa. Hindi ba sinabi mo kailangan mong magpakumbaba at lumuhod para sa paglipat ng paaralan ng isang mahirap na bata? Hayaan mong marinig ng lahat kung paano mo pinagsamantalahan ang aking pamilya. Clara, ikaw munting mahal. Nawala ba ang iyong isip? Sinubukan mo pang patayin ang sarili mong asawa. Marcus, tulungan mo ako. Turuan natin siya ng leksyon. Ikaw, munting mahal. Talagang may gusto kang mamatay. Ang pamilya De La Cruz binubuli ako dahil wala akong magulang. Nagsasama-sama sila laban sa akin, binababa ako at pinagbabantaan ako. Kung hindi ako lumaban, makakaalis ba ako sa bahay na iyon? Ang kanilang plano na pagsamantalahan ang mahihina ay kitang-kita. Ma'am, kailangan mong hiwalayan siya. Ngayon na! Itigil niyo ang pag-record. Hindi niyo pwedeng i-record ito. Lahat tumigil na sa pag-record. Iyan ay paglabag sa aking karapatan sa larawan. Nagre-record kami at hindi kami titigil. Mga masasamang loob kayo, mga potensyal na kriminal kayo. Nangongolekta lang kami ng ebidensya. Tigil lang pag-record! Ngayon na! Ginang De La Cruz, mayroon na kaming kliyenteng interesado sa bahay mo. Nag-aalok sila ng ₱1,000,000. Anong sinabi mo? Ibinebenta mo ang bahay? Ibinebenta ko ang aking bahay. Anong pakialam mo? Ethan, kung ibebenta niya ang bahay na ito, huwag mong hayaan na umalis siya na may dalang lahat ng pera. Tama yan, Clara. May parte rin ang anak ko sa bahay na ito. Kung ibebenta mo ito, ang pera kalahati ay mapupunta sa anak ko. Hindi pwede. Sinong nagsabing pwede mong ibenta ang bahay? Kung ibebenta mo ito, saan ako titira? Ethan, anong kinalaman ng bahay na ito sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Walang kinalaman? Kasal ka sa anak ko, kaya ang bahay na ito pag-aari ng dalawa. Ito ay pinagsamang ari-arian ng mag-asawa. Kung ibebenta mo ito, ang pera dapat hatiin sa kanya. Ang bahay na ito ay binili ng buo ng mga magulang ko para sa akin bago ako nag-asawa. Ito ay aking ari-arian bago kasal. Ang anak mo, Ethan, hindi nagbayad kahit isang sentimo. Kahit na ibenta ko ito, wala siyang makukuha. Clara, huwag mo akong siraan tungkol naman sa bahay na ito. Maaaring hindi ako nagbayad ng down payment pero nagbayad ako ng isang taong sangla. Bakit mo ipinagkakait ang lahat ng pera para sa iyo lang? Kung ibebenta mo ito, kailangan mong ibigay sa akin ang parte ko. Ethan,
Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na may naglalarawan ng pagiging palamunin sa napakagandang paraan. Uy, ibinibigay ko ang aking sweldo bawat buwan. Nag-ambag ako. Sinusuportahan ko ang pamilyang ito. Dahil wala ka ng hiya, ayusin natin ang mga bagay na ito ngayon. Tungkol sa pagbibigay mo ng sahod na lagi mong sinasabi, kailangan mo ba ng tulong ko para maalala mo? Ang galing ng partisipasyon, ang laki ng bayad sa sangla. Sa mga taong ito, ang lagi mo lang inilipat sa akin ay 5 piso at 20 sentimo lang. Kinuha mo ang ating pinagsamang ari-arian ng mag-asawa para tustusan ang iyong pamilya. Ang utang na iyon, sisingilin kita niyan. Dilat mo ang mga mata at tingnan mong mabuti. Sino ba talaga ang nagbabayad ng sangla? Ikaw ba o ang buo mong pamilya? Mga linta kayo, sinisip-sip niyo ako hanggang sa mamatay. Dati, bilang respeto sa kasal natin, pinagbigyan ko na lang. Pero ngayon, pagtingin ko sa'yo, sa buo mong pamilya, sa mga demonyong ito, nararamdaman ko ang sobrang pagkadiri. Diyos ko, ang laki ng palamunin. Paano niya nasasabi na ang asawa ang bumili ng bahay na ito? Nako, hanggang saan ba ang kapal ng mukha mo? Ano naman, konting pera mo lang naman yan. Bakit ka nag-iingay, nag-asawa ka sa pamilya namin? Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ka man lang nakaanak ng lalaki. Ang paggastos ng konti sa iyong biyenan ay nararapat lang. Tama, kapag nag-asawa ka ng lalaki, magiging parte ka ng pamilya niya. Ganyan talaga. Ang pera ng asawang babae ay pag-aari ng mga biyenan. Ano bang masama kung gumastos ng konti para kay nanay? Akala mo ba mahirap ka? Halata naman na sinasamantala nila ang mahihina. Malinaw ang intensyon nila. Ma'am, kailangan mong makipagdiborsyo ngayon na! Oo nga, kung hindi ka agad makikipaghiwalay, papatayin ka ng pamilyang ito. Uy, samahan ka namin palabas. Kapag napasok ka sa kuko ng pamilyang ito, malaking problema mo. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Talagang na-appreciate ko. Hoy. Clara, Ethan, talagang hindi mo pwedeng hayaan na kunin niya lahat ng pera mula sa pagbebenta ng bahay para sa sarili niya. Ethan, kung ibebenta niya ang bahay na iyon, saan kukunin ang pampaaral ni Leo? Oo nga. umuwi na tayo at mag-isip ng solusyon. Talagang hindi natin pwedeng hayaan si Clara na ibenta ang bahay na iyon. Oh, Aya, tingnan mo ito. Ano na nangyari sa pamilyang ito? Ay, baliw na babae talaga. Uy, hindi natin pwedeng hayaan na ibenta niya ang bahay na ito. Ito ay kay Leo. Malamang hindi niya ibebenta ang bahay na ito dahil ito ang mana na iniwan ng kanyang mga magulang sa kanya. Mas mabuti kung hindi niya ibebenta, pero kung ibebenta niya, mas mabuti na makuha mo ang kalahati ng pera. Leo, mula ngayon, ito ang bahay mo kapag napaalis ni Lola ang 2 munting mahal. Dito ka titira, okay? Bahay ko. Nanay, tingnan mo. Ano ginagawa ni Ethan? Ako. Sige na. Bilisan mo. Amo, pasensya na talaga. May biglang nangyari sa bahay at kailangan ko ng ilang araw na pahinga para pumunta sa ospital. Huwag mag-alala, hindi ko pababayaan ang trabaho na mahulog. Salamat sa pag-unawa. Hindi ko kayang hiwalayan si Clara. Ang komportabling buhay na meron ako ngayon ay dahil sa suporta ni Clara. Kung hiwalayan ko siya, tapos na ako. Si Clara ay napakabait. Kung lalapit ako at magmamakaawa, tiyak na mapapatawad niya ako. Si Ethan ay talagang gustong humingi ng tawad kay Clara. Kung gusto ako ni Clara na makulong, hindi iyon mangyayari. Kailangan kong mag-isip ng plano. Uy, Ethan. Ginang Santos. Anong pagkakataon? Nandito ka rin sa ospital na ito? Oh, may sakit ang anak ko at na-ospital dito. Dahil nandito na ako, bakit hindi ako sumama sa'yo para makita ang iyong anak? Masyadong abala yon. Okay lang, tara na. Ang bait ng anak ko! May magandang babae na nagpapakita ng interes sa kanya. Ang babaeng yon. Mukhang mayaman. Clara. Ano? Kaya desidido ka nang hiwalayan ako? Hindi. Pumunta ako para humingi ng tawad. Nakikiusap ako ng iyong kapatawaran. Humingi ng tawad? Hinayaan mong ilagay ng nanay mo sa panganib ang anak nating babae. Sapat na ba ang simpleng paghingi ng tawad? Hindi pa nga patay ang anak ko. Hinayaan mong ang anak ng kapatid mong lalaki lumipat sa bahay natin para manahin ang bahay ko. Ano bang pakana mo? Clara, tama na. Ginang Santos, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Clara, huwag kang maging walang utang na loob. Ang anak ko mismo ang pumunta rito para humingi ng tawad sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Ethan, ito ba ang tinatawag mong paghingi ng tawad?
Nanay, sino ang nagsabi sa'yo na pumunta rito? Sino ka ba sa tingin mo? Ang anak ko ay laging kaakit-akit. Sa sandaling hiwalayan mo siya, may isang mayamang babae na mag-aalok sa kanya. Hindi. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng nanay ko. Dahil may iba ka nang nakikita, maghiwalay na lang tayo. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Huwag! Sige, maghiwalay na kayo. Akala mo ba mahalaga ka sa amin? Ethan, tungkol naman sa mga usapin ng pamilya mo, ayusin mo muna iyan. Aalis na ako. Uy! Miss, huwag kang umalis. Alam ko na gusto mo ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ipipilit ko sa anak ko na hiwalayan si Clara ngayon at salubungin ka sa aming pamilya ng may estilo. Ano bang ibig sabihin ng nanay mo? Ginang Garcia, huwag po kayong magkamali. Ganyan lang talaga ang nanay ko. Mahilig siyang magbiro. Kamakailan lang, medyo nag-away kami ng asawa ko. Nagsasarcastic lang siya. Sarcastic? Seryoso ako. Kahit isang sulyap lang, alam kong kayo ng anak ko ay bagay na bagay. Tingnan mo ang katawan niya. Halatang mag-aanak ng lalaki. Hindi tulad ni Clara, na nakaanak lang ng babae. Ethan, akala mo ba madaldal lang ang nanay mo at nagbibiro? Akala mo ba nakakatawa ito? Kayong mga tao. Ginang Garcia, pasensya na po. Ganyan lang talaga ang nanay ko, nauulol na siya. Nanay, pwede bang tumigil ka na sa pag-aartista? Kaya ko patiisin ang kalokohan mo sa bahay. Pero pwede ba namang alamin mo kung kailan at saan dapat magbiro? Bakit mo ako sinisigawan? Ginagawa ko lang ito. Para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, muntik mong mapatay ang anak ko at ngayon gusto mo akong masibak? Kung maririnig ko pa ito, sisibakin ka. Ginang Garcia. Binibini, huwag kayong umalis! Uy, makinig kayo, ang anak ko ay graduate sa top university, talagang may degree. At ngayon, tagapamahala siya sa malaking kumpanya. Uy, binibini, huwag kayong umalis, isipin ninyo. Nanay. Kailan ka ba titigil? Amo ko siya. Isang salita niya, wala na akong trabaho. Hindi ba perpekto? Kahit isang sulyap lang, alam kong may gusto siya sa'yo. Siguro dahil hindi pa kayo hiwalay, kaya nag-atubili siya kanina. Ethan, kung may iba ka man o wala at kung sino man siya, ang kasal na ito ay tapos na. Sige, maghiwalay. Sino ba ang takot? Ethan, hiwalayan mo na siya ngayon din! Kita mo, yung babaeng amo ay mas maganda kaysa sa mahal na ito. Kapag nawala na siya, makakahanap tayo ng mas magaling. Nanay. Ethan, anong ginagawa ninyo rito? Alam mo na pupunta ako para sa prenatal check-up ko ngayon. Kaya pumunta ka para magbayad para sa akin, di ba? Ethan, di ka naniniwala. Ang mga tao sa pamilya Reyes ay may ganyang alindog. Tingnan mo ang kapatid mo. Kahit na ang sanggol na dinadala niya ay maaaring hindi man lang sariling dugot laman ng asawa niya, may mga lalaki pa rin na pumipila para pakasalan siya. Marami sa kanila. Nanay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano? Ang sanggol ay ibang tao ang dugot laman? Hindi sa'yo yan. Nanay, magsalita ka, bilis. Ano ang kinakatakutan mo? Kasal ka na sa kanya. Kahit kaninong dugot laman ang nasa tiyan na iyan, kailangang tanggapin ng mga santos iyan. Kung sumama, diborsyuhin mo lang siya at humanap ng bagong tatay para sa bata. Anyway, ang mga tao sa pamilya Reyes ay may ganyang alindog. Ano? Tom, ang sanggol sa tiyan ko ay sa'yo talaga. Ang nanay ko ay madaldal lang. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ikaw? Mau. Clara. Ayaw ko ng diborsyo. Ibebenta ko lahat ng meron ako para iligtas si Lily. Siya ang anak natin. Paano ko siya kailanman susukuan? Patawarin mo ako, pakiusap. Gusto ko na ipakulong mo ang nanay mo. Gusto ko siyang kumain ng pagkain sa bilangguan. Kung isusumbong ko ang sarili kong ina para harapin ang batas at harapin ang mga legal na kahinatnan, mapapatawad mo ba ako? Ano sa tingin mo? O magdiborsyo tayo? O ipakulong mo ang nanay mo sa kulungan? Ethan. Sagipin mo ang kapatid mo, ngayon din mamamatay siya? Hoy, ikaw na munting. Tara na. Ethan, sagipin mo ako. Pakiusap, Ethan. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan ang kapatid ko? Ethan, tigilan mo na. Kung patuloy mong sinasaktan si Tom, sasaktan mo siya ng todo, hindi niya sinasadya. At ipinagtatanggol mo pa siya? Buntis ang kapatid mo. Kung hindi ko siya napangasawa, sino pa ang gugustuhin siya? Madaldal lang ang nanay ko. Huwag mo siyang pakinggan. Ang sanggol na dinadala ko sa'yo talaga, Tom. Tigilan mo ang pag-iyak. Nagbibiro lang naman ako. Malaking bagay ba iyon? At ikaw, isang lalaking may edad na sinasaktan ng isang babae, paanong ginawa mo yon?
Sinong lalaki ang makakatiis marinig ang biro na ganyan? Kung hindi ka nagmamadaldal, sasaktan ko ba siya ng ganyan? Eksakto. Nanay, anong klaseng ina ang nagbibiro tungkol sa reputasyon ng sariling anak na babae? Aray, Sige, sapat na yan. Nasaktan niya siya at naipaliwanag ko na ang aking sarili. Kalimutan na lang natin, okay? Nanay, tungkol sa nangyari ngayon, may paliwanag ka sa amin. Anong paliwanag ang kailangan ko sa inyo? Ha? Maliwanag na ako. Biro lang iyon. nanay. Tingnan mo, nung ikinasal kami ni Tom, hindi man lang kami nakakuha ng alahas sa kasal. Kung malaman ng mga tao, tatawanan tayo. Anong ibig mong sabihin? Hanggat babayaran mo ito para sa akin, mapapatawad kita. 20,000 dolyar? Gusto mo akong magbayad para doon? Bayaran ko na lang? Wala akong pera. Ang anak ko ba ay hindi man lang katumbas ng 20,000 piso? Kung hindi dahil sa iyo ngayon, mawawala ang anak ko. Tama, nanay. Kung hindi dahil sa pagkadaldal mo ngayon, sinasaktan ako ni Tom ng husto at baka malaglag ako. Sige. Bibili na ako, di ba? Hindi naman sinabing hindi ako bibili. Ethan, bayad na. 20,000 piso? Nanay, para sa kasal ni Chloe, binigyan ko siya ng 30,000 piso. Ay, Ethan. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang una sa ating baryo na nakatapos ng kolehiyo. May kotse ka at bahay at trabaho sa syudad. At bumili ka pa ng bahay para kay Mark. Itong maliit na halaga ay wala sa iyo, di ba? Kasalanan ko ang pagiging walang silbi, nagpakasal agad kay Chloe pagkatapos ng graduation. Kung hindi na kita aabalahin sa lahat. Ikaw ang pinakamatagumpay sa pamilya nating mga Reyes. Isipin mo na lang na paggalang kay nanay at magdagdag ng ilang bagay sa dote ng kapatid mo. Pagbalik natin sa baryo, magiging maganda ang tingin sa ating pamilya, di ba? Sige. Ipadala mo sa akin ang bill. Anyway, ang mga magulang ni Clara ay nag-iwan sa kanya ng malaking mana. Gamitin mo na lang ang card niya. Salamat, Ethan. Alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Ethan, tapos ka na ba? Sandali lang. May papasok na tawag sa trabaho. Babayaran ko na agad. Clara, ano ang ibig mong sabihin? Pina-freeze mo ba ang supplementary card ko? Card ko yon. Bakit hindi ko ito pwedeng i-freeze? Clara, nababaliw ka na ba? Ibalik mo sa paggana ang bank card ko ngayon din. Gas para sa kotse, paglilibre sa mga tao ng pagkain, lahat ng pang-araw-araw na gastos. Kailangan ko ng pera para sa lahat. Nasa kalagitnaan ako ng pagbili ng ginto para sa nanay ko. Nakakakahiya naman yon. Ikaw ang nahiya. Anong kinalaman ko doon? Natutuwa ako. Nagde-divorsyo na tayo. Paggamit ng card ng ex-wife mo para bumili ng regalo sa nanay mo, paano di nakakahiya? Hindi pa ako pumapayag sa diborsyo. Bakit hindi ko magamit ang card mo? Ang pag-aalaga sa nanay ko ay tungkulin mo bilang manugang ang dapat mong gawin. I-unfreeze mo ang card na yan ngayon din. Kung hindi, magsisisi ka. Adan. Noong nasa ospital si Lily, nangangailangan ng pera para sa operasyon niya. Wala kang sinabi kahit isa. Ngayon gusto ng nanay mo ng ginto para lang magpanggap na mabuting anak, para iligtas ang sarili mong mukha. Lumalapit ka sa ex-wife mo para humingi ng pera. Nasusuka ako sa iyo talaga. Clara! Ethan, kumusta? Tapos ka na sa trabaho? Leo naghihintay sa akin na umuwi at magluto. Oh, Ethan, nagugutom na ako. Naghihintay ang cart para mag-checkout ka. Bantayan mo ang tono mo. Si Ethan ay isang may kakayahang lalaki. Walang problema ang mag-clear ng shopping cart. Anong nagmamadali? Huwag kalimutan, ang apartment natin, ang kotse natin, lahat yon binili niya. Kapag natapos na siya sa phone, tiyak na bibilhin niya para sa akin. Tama ba, Ethan? Hindi ako pwedeng mawalan ng muka sa harap ng pamilya. Gagamitin ko ang sarili kong ipon sa bank card para pansamantala. Mamaya makikipag-usap ako ng seryoso kay Clara. Sige. Diba? Sinabi ko sa'yo, mayaman si Ethan. Itong gintong pulseras na halos 20,000 piso, binili lang niya para sa akin, walang tanong-tanong. Astig si Ethan. Simula ngayon, aasa na tayo kay Ethan. Sigurado, ang buong baryo ay naiinggit dahil meron akong napakagaling na anak. Kayo dalawa, mag-focus lang sa magandang pamumuhay. Yan ang pinakamahalaga. Salamat, nanay, at salamat, Ethan. Well, kung yun lang, aalis na kami ni Chloe. Yung mahal na yan, marunong talaga kumita ng pera. Nanay,
Ngayon yung mga sinabi mo kay Ginang Santos, hindi mo na dapat ulitin yon. Iniisip ko lang ang pinakamabuti para sa'yo. Isipin mo nga, kung hiwalayan mo si Clara, yung mahal, at pakasalan mo yung maganda at mayamang si Ginang Santos sa halip, si Clara ay maiiwang wala at pagsisisihan niya yon habang buhay. Anong estado meron si Ginang Santos? Siya ang anak ng CEO ng kumpanya natin. Paano ang isang katulad niya ay magkagusto sa akin? Anak ng CEO, Tama, kakabalik lang niya galing ibang bansa para mag-eksperyensya sa pamumuno ng team natin. Anyway, yung sinabi mo ay okay lang sa bahay pero huwag mong ikalat sa labas. Kung sirain mo ang reputasyon ni Ginang Santos, ako ang magbabayad. anak ng CEO. Well, kung pakasalan siya ng anak ko, ang galing-galing. Nanay, nakuha mo ba lahat yon? Oo, nakuha ko. Sige lang. Basta mag-online ako at sabihin na si Ginang Santos ay nagpapakalapit sa anak ko at may mahalay na pribadong buhay, kapag nasira na ang reputasyon niya, kahit ayaw niyang pakasalan ng anak ko, mapipilitan siya. Abogado Cruz, salamat sa lahat ng iyong pagsisikap at sa pagpunta sa ospital. Napakabait ninyo, Ginang Reyes. Natatangi ang inyong sitwasyon. Naiintindihan ko. Ito ang kasunduan sa diborsyo na ginawa ayon sa inyong mga tagubilin. Tingnan ninyo. Clara, bakit mo pina-freeze ang card ko? Buong sahod ko binibigay ko sa'yo bawat buwan? Gusto mong kontrolin ang pera ko? Ibig mong sabihin yung 3,000 piso na ipinapadala mo sa akin bawat buwan? 2,900 piso na pupunta sa sangla ng kapatid mo at ginagamit mo pa ang pera ko. Para sa nanay mo at ate mo. Yan ang pinagsamang ari-arian nating mag-asawa. Pwede ko itong gastusin kahit gusto ko. Makinig ka sa akin. Wala ka ng pangalawang pagkakataon. Sakto ang dating mo. Kumuha na ako ng abogado at ginawa na ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo. Gusto mo akong hiwalayan dahil sa ganitong kaliit na bagay? Kailan ka naging ganito kahalaga ang pera? Aalis na walang makukuha. Hindi ako pipirma. Hindi ako papayag sa diborsyo. At siguradong hindi ako aalis na wala. Papayag ka, gusto mo man o hindi. Kung hindi, babayaran mo ang bawat sentimo na ninakaw mo sa akin sa mga nakaraang taon. Huwag mo akong takutin. Anong ibig mong sabihin ninakaw? Ginang Reyes, ang mana na ito ay legal na proseso. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang mga magulang bago sila pumanaw, kaya ito ay ari-arian bago kasal. Ang iyong hindi autorisadong paggamit ng mga pondong ito ay lumabag sa kanyang personal na interes. Ang perang ito ay pwedeng mabawi. Ginang Reyes, ang treatment plan ni Lily ay nakatakda na. Ang gastos sa operasyon kasama ang kasunod na paggaling ay 4 na milyong piso. Talaga? Pwedeng magising ang anak ko? Ganoon kalaki. Dapat na lang nating siya't kalimutan at magkaroon ng panibagong anak. Ethan, si Lily ay sarili mong anak na babae. Paano mo nasabi iyon? Sinasabi ko lang kung ano talaga. Anong problema? Bakit hindi mo tanungin ang doktor? Kung patuloy natin siyang gagamutin, hindi ba ito magiging walang katapusang gastos? Dahil sa kasalukuyang kawalan ng katiyakan, oo, pero si Lily siya. Kita mo, sumasang-ayon din ang doktor sa akin. Alam ko, nalulungkot ka dahil may sakit si Lily. Nasasaktan din ako. Ganyan talaga ang buhay. Ethan, may sasabihin ako sa'yo. Si Lily ay anak ko. Dinala ko siya sa sinapupunan ko ng 10 buwan. Muntik na akong mamatay sa panganganak sa kanya. Ipinaglaban ko ang buhay niya. Pirmahan mo. Clara, pag-isipan mong mabuti ito. Kung pipirmahan ko ito, anumang paggamot sa hinaharap para kay Lily, kahit gaano pa kamahal, hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo. Pirmahan mo o tumahimik ka at tulungan mo akong iligtas si Lily. Hindi. Kung determinado si Clara na iligtas si Lily, kahit anong halaga ng pera ay hindi sapat upang ibuhos sa ospital. Paano kung maaba ako sa utang? Masisira ang buhay ko. Hindi ko hahayaang hilahin ako pababa ng 2 babaeng ito. Clara, mas mabuting pag-isipan mo ito. Kung titigil ka sa paggamot, maaari pa tayong magkaroon ng ibang anak. Maaari mo pa ring baguhin ang isip mo. Ethan, pipirma ka ba o hindi? Kung hindi ka pipirma, umalis ka na ngayon at bayaran ang mga bayarin sa ospital ni Lily. Kung hindi, bukas pupunta ako sa opisina mo at mag-aalburoto. Sisiguraduhin kong makita ng lahat sa kumpanya mo. Ikaw, Ethan, kung ano ka talagang klaseng mahal. Clara, huwag kang lalapit sa akin na umiiyak at humihingi ng tulong mamaya. Ginang de la Cruz, ayon sa kasunduan sa diborsyo, si Ginoong Reyes ay kusang aalis na wala kahit ano. Mula ngayon, wala na siyang anumang legal na katayuan para makialam sa iyong buhay. At hindi siya maaaring umasa na makakuha ng kahit 1 sentimo mula sa iyo. Ginoong Cruz, salamat po.
Susunod, kailangan ko kayong tumulong sa pagbawi ng mga kaugnay na utang. Ginang De La Cruz, makatitiyak po kayo. Kukunin ko ang bawat sentimo na hindi sa kanya at ibabalik sa inyo. Ginang De La Cruz, ang cranial nerves ni Lily ay napaka-aktibo pa rin. Hindi magtatagal bago siya gumaling at magising. Hindi mo kailangang pakinggan ang sinasabi ng iyong dating asawa. Gagawin ng aming ospital ang lahat ng aming makakaya. Doktor, salamat po. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang mangyari kay Lily bilang kanyang ina, hindi ko siya susukuan. Kumusta? Ginang De La Cruz, isang kliyente ang nagbayad na ng buong presyo para sa iyong bahay sa distrito ng paaralan. Kailan kayo magkakaroon ng oras upang iempake ang inyong mga gamit para maibigay ko ang bahay sa bagong may-ari? Matagal na akong lumipat at naibigay ko na sa inyo ang mga susi. Pero may mga taong nananatili sa inyong bahay nitong mga nakaraang araw. Pasensya na. Hindi ko kilala ang mga taong iyon. Pakisabi na lang sa bagong may-ari ng direkta. Napalitan ang mga kandado at itapon lahat ng kanilang mga gamit sa labas. Kung maglakas loob silang lumitaw muli, tawagan na lang ang pulis para asikasuhin ito. Oy. Mark, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ginagawa ko? Ako dapat ang magtanong sa'yo. Naglakad-lakad kami ni Leo at ngayon hindi namin mabuksan ang pinto. Sinusubukan mo ba kaming padalhin sa probinsya? Sinadya ba? Pinalitan mo ba ang kandado? Paano nangyari iyon? Tiyak si mahal na Clara, siya ang nagpalit ng kandado. Papasukin mo ako. Gusto kong manood ng TV. Gusto ko ng fried chicken. Naibenta ko na ang bahay. Pinalitan ng bagong may-ari ang mga kandado. Sayang lang ang boses mo. Kung magpapatuloy ka, ipapaaresto kita para sa pagpasok ng walang pahintulot. Didetinihin ka. Clara, paano mo naibenta ang bahay? Lahat kayo, bitawan! Isang may-ari ng bahay ang nag-report sa inyo dahil sinubukan ninyong sirain ang pinto, panggugulo ng kapayapaan. Kung gagawa pa kayo ng isang galaw, tatawagan namin ang pulis sa inyo. Ito ang aking tahanan. Bawal ba ang bumalik sa sarili kong bahay? Ginoong Reyes, ang ari-arian na ito ay naibenta ni Ginang De La Cruz. Ipinagbigay alam din niya sa amin na kung mayroong mga manggugulo na nagngangalang Reyes na magpakita, autorisado kaming hawakan ito. Naibenta niya? Ang kapal ng mukha niya. Yun ang bahay sa distrito ng paaralan ng apo ko. Talagang naibenta niya ang bahay. Tatay, saan tayo matutulog ngayong gabi? Paano kung mag-book ka ng ilang kwarto sa isang 5-star hotel? Hindi mo maaasahan na sina Leo at nanay ay matulog sa kalye. Anong hotel? Ang hotel ay hindi kasing komportable ng tunay na tahanan. Paano ang bahay ni Chloe? Binili ko ang bahay na iyon para sa kanya. Pwede tayong lahat magsiksikan doon. Ayos. Ethan, kahanga-hanga ka. Binilhan mo pa si Chloe ng bahay? Kailan iyon nangyari? Hayaan mong sumabay ang kuya mo sa'yo. Mark Curry! Anong nangyayari? Anong ginagawa ninyo rito? Sa kalagitnaan ng gabi? Lahat ito ay dahil sa munting mahal na si Clara. Ibinenta niya ang bahay ni Leo sa distrito ng paaralan at pinalitan pa niya ang mga kandado. At ngayon wala na kaming matitirahan. Kaya wala kaming ibang magagawa kundi tumuloy sa inyo sa loob ng ilang araw. Sandali lang. Huwag kang mag-alala, Chloe. Hindi kami magtatagal. Kapag nakahanap na ako ng lugar, ako at si nanay ay aalis na sa inyo. Ethan, tigilan mo na ang mga formalidad. Pamilya tayo. Manatili kayo hanggat kailangan ninyo. Ethan, ang sangla ay dapat bayaran ngayong buwan. Alam mo namang walang trabaho si Tom at buntis ako. Alam mo... Huwag kang mag-alala. Hindi kami mananatili ng libre. Magpapadala ako sa iyo ng pera para dito. Salamat, Ethan. Pupunta ako para bayaran ang sangla ngayon din. Hoy, ikaw munting paslit. Ibaba mo yan. Hoy, Tigilan mo nga yung pagsisigaw. Ikaw ang tiyahin niya, aba? Anong masama sa pagbibigay ng munting bagay sa iyong pamangkin? Eto, isuot mo. Ang ganda. Nanay, akin yan. Yan ang bigay kaya na ibinigay mo sa akin. Alam mo namang ibinigay ko yan sa'yo. Tumahimik ka. Ano ba? Ay alang-alang sa Diyos.
Ano itong ingay sa kalagitnaan ng gabi? Seryoso? Anong nangyayari? Bakit namatay ang ilaw? Ang ilaw sa labas bukas pa. Hindi pwedeng sa inyo lang yan. Ethan, baka dahil bigla tayong maraming tao dito at nasira ang kuryente. Tungkol sa perang binigay mo sa akin, lahat napunta sa sangla. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang $100 para mabayaran ko rin ang bayarin sa utility? Salamat, Ethan. Pasensya na sa abala, Ethan. Kasalanan ko lahat dahil wala akong silbi. Kailangan kong alagaan si Chloe, kaya hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Salamat lang kay Ethan dahil napakakaya niya. Kung hindi, paano tayo magkakaroon ng pera para sa ganito kagandang bahay? Oo, nakasakay tayong lahat sa swerte ni Ethan. Siya nga pala, Ethan. Anong dala sa inyo dito? Well, si Clara at ako. Nagkaaway ng konti ni Mahal kagabi na at wala na kaming ibang puntahan. Kaya dinala namin si Nanay at si Marcos. Sa inyo, para makitulog. Oh, Ethan, huwag kang mahiya. Pamilya naman tayo. Ikaw ang nagbayad ng down payment ng bahay na ito at kailangan ka pa namin sa sangla. Pwede kang dito ng isang araw o kahit isang taon. Nakakaluwag ng lobby yan. Medyo masikip lang dito. Sana okay lang kayo sa pagsisiksikan. Okay lang, si Nanay at ang mga bata ay pwedeng sa bisita. Kami ni Marcos ay gagawa at matutulog sa sopa. Sige. Basta, alam mo ang sitwasyon namin, Ethan. Alam mo kung paano ito. Si Chloe ay buntis. Kailangan ko siyang alagaan. Hindi ako makapaghanap ng trabaho. Ang pang-araw-araw na gastos, utility, gas. Tom, anong sinasabi mo, Ethan? Nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Hindi niya tayo pagdadamutan. Eksakto. Sige, mula ngayon, ang gastos sa bahay problema na ni Ethan yan. Tungkol sa atin, dito tayo sa bahay ni Chloe. Gabi na! Matulog na tayong lahat! Tara, matulog na tayo! Ethan, binenta ba talaga ni Clara ang bahay? Bahay yan sa distrito ng paaralan. Siguradong nagkakahalaga ng malaki, di ba? Oh, Kaya paghiwalayan mo si Clara, malaki ang makukuha mo, tama? ang bahay na yun ay ari-arian bago kasal ni Clara. Wala akong makukuha kahit piso. Chloe, kung yun lang, kailangan ko nang umalis. Hoy? Sandali, meron pa, Ethan. Kasi, kinuha ni Nanay ang gintong pulseras ko kahapon. Teka, Ethan, pakibilhan mo ako ng bago. Chloe, bakit hindi mo kausapin si Nanay? Dadaan ako sa diborsyo kay Clara. Wala na akong pera. Relax lang, Ethan. Isang pulseras lang naman. Yun lang. Hindi naman yun mahal. Diba, 1,000 piso lang. Para sa talad mo, Ethan, barya lang yan. Sige na. Bibilhin ko para sa siyo. Salamat, Ethan. Ikaw ang pinakamabait. Ipadala ko sa'yo ang link ng bayad. At saka, gusto rin ni Tomas ng bagong telepono. Isasama ko na yon. Chloe, alis na ako. Hindi ko na malayan kung gaano kalaki ang ginagastos ko noong pera pa ni Clara, ngunit ilang araw lang nawala siya at fully maxed out na ang credit card ko. Salamat, Ethan. Ingat. Kung si Ethan ay kayang hiwalayan ang sweeting Clara, siguradong malaki ang makukuha niya. Habang nakatira pa siya rito, kailangan kong samantalahin siya ng todo. Ginang Reyes, nandito para bisitahin muli si Lily. Lahat ay dahil sa iyo na wala na sa kritikal na kondisyon si Lily. Ngayong matagumpay ang operasyon, gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap sa kanya para mas mabilis siyang magising. Sa isang inang labis na nagmamahal sa kanya, sigurado akong hindi magtatagal si Lily sa ganitong malalim na tulog. Kahapon, narinig ko mula sa nurse na kahit bahagyang gumalaw ang daliri ni Lily. 3 buwan pa lang. Handa na ako maghintay sa kanya ng 3 taon. Ang mabuting kapalaran ay sumusunod sa mabuti. Naniniwala akong tiyak na magigising si Lily. Tama.
Nakita ko ang iyong dating asawa online kaninang umaga. Tingnan mo, nakakaloka. Gamit ang mga video na gawa ng AI para sabihin na may isang sugar mama na nanliligaw sa kanya. Itong account na ito, itong mismong account, nagpo-post ng AI videos ng iyong dating asawa kasama ang magandang babaeng ito araw-araw. Sinasabi pa na ang sugar mama ang nanliligaw sa kanya. Kung hindi, bakit niya iwan ang kanyang tapat na asawa? Pero, dahil desperado siyang sumikat ang kanyang anak, tutulungan ko na lang siya. Hoy, Ethan, narinig ko na naghahanap ka ng sugar mama kamakailan. Pagkatapos mong makasama si Ginang Victoria, na-promote ka at yumaman. Huwag mo kaming kalimutan, mga kapatid. Kevin, ano ba yung katarantaduhan na sinasabi mo? Ethan, narinig ko tapos ka na sa pagtatrabaho ng husto. Ngayong kasama mo na si Ginang Santos, na-promote ka at yumaman ka. Huwag mong kalimutan ang mga kaibigan mo. Kevin, anong klaseng biro yan? Sobrang broke ko ngayon. Nag-iisip na akong manghiram ng pera. Hoy Kevin, pwede mo ba akong pahiram? Ang laki ng gastusin ko kamakailan at puno na ang credit card ko. Hindi nga, Ethan, hihingi ka sa akin ng pera. Saan ako kukuha ng pera? Nasa nanay ko lahat ng pera ko. Kevin, wala na talaga akong magawa. Hoy, Andres, hindi ba't ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang sumahod tayo? Dapat may pera ka pa, di ba? Sa tingin mo, pwede ka bang... Oh, Ethan, tingnan mo ako. Kakagraduate ko lang at maliit ang sahod ko. Ano na lang ang matitira pagkatapos magbayad ng renta? Bukod pa riyan, hindi ba't sumama ka sa boss natin na si Ginang Santos? Bakit mo kailangan mangutang sa amin? Baka naman hamakin mo kami. Ethan, tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam na ng lahat ngayon, ikaw at si Ginang Santos ay magkasama. Iniwan mo ang asawa mo at mga anak. Bakit nandito ka pa at nagpapakahirap kasama namin? Huwag kang magkalat ng chismis. Wala sa akin at kay Ginang Santos. Oh, Ethan, nasa internet na lahat yan at itinatanggi mo pa rin? Ang anak ko ay laging kaakit-akit. Nang humingi ka ng diborsyo, may isang mayaman na babae na sumugod sa kanya. Saan galing ang video na ito? Hindi ba't ikaw mismo ang nag-post? Isa sa isang araw, walang pahinga sa loob ng 3 buwan. Sa wakas, nagkakaroon na ng atensyon na nalalaman ng lahat na ikaw ang lalaking sinisinta ni Ginang Santos. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Ethan. Tanggal ka na. Ginang Santos, tatanggalin mo ako. Kailangan may dahilan ka para dito. Dahilan? Bakit kita tinatanggal? Wala ka talagang alam? Ngayon, nag-post ka ng video na sinasabi mong nagpapakute ako sa'yo. Bukas, nag-post ka ng video na sinasabi mong madali lang pera ko, kaya malamang ginagamit ko ang aking sarili para umangat. Kinabukasan, isa pang video na sinasabi mong parang mahal ang suot ko, kaya malamang magulo ang personal kong buhay. Ethan, sa buong buhay ko, wala pang nagsalita ng ganyan tungkol sa akin. Ngayon, hindi lang kita tinatanggal, idinedemanda rin kita. Ginang Santos, maaari kong ipaliwanag. Hindi akin ang account na yon. Sa nanay ko yon. Mahilig lang siyang gumawa ng gulo. Tama na. Kung ito man ay ang nanay mo o ikaw, wala akong panahon sa kalokohang ito ngayon. Ipak mo ang gamit mo at umalis ka na. Mali ako, Ginang Santos. Papupuntahin ko ang nanay ko para humingi ng tawad sa iyo sa publiko. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Ang buong pamilya ko ay umaasa lamang sa kita ko. Guardia, alisin itong sinungaling na basura sa opisina ko. Isang tingin pa sa kanya, nandidiri ako. Ginang Santos, bitawan mo ako. Sinabi ni Ginang Santos na bawal ka nang pumasok sa kumpanyang ito. Bubugbugin ka namin sa tuwing makikita ka namin. Umalis ka na dito! Sinusubukan mo bang manloko? Paano ako nakarating dito? Ginoong Reyes, nahulog ka sa tabi ng kalsada. Isang mabuting tao ang nagdala sa'yo sa ospital. Batay sa CT scan at AFP levels mo, nakikita namin ang isang kaso ng pangunahing cancer sa atay. Hindi magandang balita ito, pero naagapan natin ito ng maaga. Cancer sa atay. Ang ospital ay nagre-rekomenda ng agarang pagpapa-ospital. Ito ay maagang yugto pa rin ng cancer. Mataas pa rin ang tsansa mo. Paano ako nagkaroon ng cancer?
Kapag may sandali ka nang naproseso ito, mangyaring talakayin ito sa iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Kailangan nating magpasya sa isang treatment plan. Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito sa oras na ito? Huwag mo na isipin. Wala siya rito. Wala kang makukuha kahit piso. Ang bait mo naman. Hoy! Anong nangyayari? Wala kang trabaho ngayon? Wala na akong trabaho. So, sikat ka na sa internet o may nahanap kang mayaman na babae? Mark, pahiram ng pera. Nagbibiro ka ba? Anong pera meron ako? Isang magsasaka lang ako mula sa probinsya. Sa lahat ng mga taon na ito, nakakaraos lang ako dahil sa matagumpay kong nakababatang kapatid. Mark, kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay talaga ako, isinusumpa ko. Mark, binigyan kita ng maraming pera sa mga nakaraang taon. Bigyan mo lang ako ng kaunti. Kailangan ko lang ng kaunti. Hindi, umalis ka dito. Kapag binigyan mo ako ng pera, akin na iyon. Akala mo ba makukuha mo ulit? Wala kang paraan. Anong ingay na yan? Gumagawa ng eksena? Gusto mo bang sirain ang buhay natin, nanay? Nanay, sige na nanay, tulungan mo ako. Lahat ng pera na kinuha ko kay Clara sa mga nakaraang taon, ibinigay ko lahat sa iyo. Siguradong marami kang naipon. Bigyan mo lang ako ng kaunti. Yun lang ang hinihingi ko. Ano ang sinabi mo? Pera ko yan para sa pagre-retiro. Nawalan ka ba ng bait? Humihingi ng pera sa sariling ina? Pero nanay, may cancer ako. Ano? Cancer? Cancer sa atay. Paano mo ito nakuha? Sabi ng doktor, galing sa matagalang pag-inom at irregular na dieta. Pero buti na lang, agad natin itong nahuli. Kung gagamutin natin ngayon, may oras pa. Mark. Nanay, pakiusap, kailangan mo akong iligtas. Paano kita ililigtas? Tsaka, anak, ang yabang mo naman. Tiyak na marami kang ipon. Bakit mo pa kailangang mangutang sa amin? Tama. Sinabi sa amin ni Chloe ang lahat. Diborsyado mo si Clara. Ang bahay niya ay naibenta ng 1,000,000 piso. Tiyak na malaki ang nakuha mo. Tigilan mo na ang pagpapanggap na walang pera sa amin. Oo nga. Ang 1,000,000 pisong iyon ay ari-arian ni Clara bago ikasal. Wala akong nakuha kahit 1 sentimo. Paano ang ibang ari-arian? Mayaman si Clara. Sa tingin mo magdadamot siya sa'yo? Nanay, sasabihin ko sa iyo ng diretso. Nung diborsyado ko si Clara, wala akong dala. Ano? Wala kang dala? Ikaw, nababaliw ka na ba? Wala kang kinuhang pera? Determinado si Clara na iligtas si Lily. Ibenta ang bahay para magawa iyon. Natakot ako na baka walang katapusang gastos. Sa huli, malulunod ako sa utang. Kaya pumayag ako. Nanay, ngayon ako na ang may sakit. Pero maaga pa lang. Kung gagamutin natin ngayon, may pag-asa pa. Nanay, pakiusap, iligtas mo ako. Anak! May cancer ka! Ang pagligtas sa'yo ay magkakahalaga ng malaking pera. Wala akong pera. Huwag kang umasa sa akin. Wala rin akong pera. Kaya kayo, hahayaan na lang ninyo akong mamatay? Bibigyan kita ng 1,000 piso, maximum na. Yan lang ang meron ako. Ako, mag-aambag ako ng 200 piso maximum. Nanay, ibinibigay ko sa iyo ang buong sahod ko bawat buwan. Kumuha pa ako ng pera kay Clara para sa iyo. At kayo? Mark, ang pamilya mo ay nagpatayo ng bagong bahay at bumili ng kotse gamit ang pera ko. Ngayong may sakit ako, ganyan ang trato ninyo sa akin? Tigilan mo ang pagungol. Ang pagbibigay mo sa akin ng pera ay tungkulin mo para magpakita ng respeto. Ang pera para sa bahay at kotse ko, hiningi ko ba sa iyo? Ikaw ang nagpanggap na magpapanatili ng dangal at pinilit sa akin. Sige, kusang loob ko namang ibinigay. Pero ngayon, may sakit ako, may cancer ako. Hindi ba ninyo ako mailigtas? Nagka-cancer ka dahil sa sarili mong kapalaran. Kung uminom ka lang ng kaunti sa mga party na yan, hindi ito mangyayari. Malas mo lang. Sino ang masisisi mo? Ako ang sisihin? Pinilit ba kitang uminom? Tsaka, ang perang kinita mo hindi naman ginastos sa akin. Hoy! Dahil gising ka na, bilisan mong magpadala kay Chloe ng 40 piso. Malapit nang mawalan ng kuryente. Madidilim na rito. Nanay, may sakit ako. Sige, wala kang pakialam sa akin. Pero humihingi ka pa rin ng pera sa akin? Saan ako kukuha ng pera? Oh, ano ba?
Hindi ba sinabi ko sa'yo na habulin mo yung babaeng amo mo? Milyonarya yon. Kung makuha mo siya, wala nang problema sa gastos sa ospital. Huwag mong simulan yan. Kung hindi mo in-upload ang kalokohan mong video online, siguradong hindi ako natanggal ni Ginang Santos. Tingnan mo ang nangyari sa atin. Wala na ang trabaho, lubog na lubog sa utang, at ngayon may cancer pa ako. Wala naman akong masyadong ginawang masama. Bakit ka natanggal? Dahil ba sa Ginang Santos na yun? Ang liit naman ng pagkatao niya. Walang ginawang masama? In-upload mo ang peking video na yan online at nagpakalat ng chismis. At yun ang tawag mong wala? Akala ko lang nakakatawa. Yung Ginang Santos mo hindi naman siguro ganun ka-boring, di ba? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang magkalat sa labas? Tumahimik ka na lang? At ano ang ginawa mo? In-upload mo ang AI video na, yan, ang Ginang Santos natin ay anak ng tagapangulo. Nagpakalat ka ng chismis online na nanliligaw siya sa akin. Siyempre tinanggal niya ako. Bakit mo ako sinisigawan? Para sa ikabubuti mo ang lahat. Gusto ko lang mapangasawa mo ang mas magaling para maupo si Clara sa lugar niya. Eksakto. Huwag mong ibubuhos lahat ng sisi kay nanay. Kailangan mong tingnan ang sarili mo. Oo, tingnan mo ang sarili mo. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Ako ang sumira ng pamilyang ito. Sinira ko lahat. Kasalanan ko lahat. Ano bang problema mo? Tumawa. Natatawa ka pa? Magiging palamunin na tayo tapos tatawa ka? Baliw ka ba? Ano ba yung ugali mo? Sabihin na ng korte. Sa pilitang pagpapatupad. Yung munting mahal na si Clara, nakuha niya ang ating mga bank statement at isinampa tayo sa korte. Ang korte ay na-freeze na lahat ng bank card natin. Anong ibig mong sabihin na freeze? Hindi lang iyon, kakakuha ko lang ng tawag sa koleksyon galing sa bangko. Sabi nila ang sangla natin ay 2 buwan ng atrasado. Sabi ng bangko kung hindi natin maabutan ng mga bayad, ang bahay nating mag-asawa ay isa sa ilalim sa sapilitang subasta. Default sa sangla? Pero ang sangla na yon, hindi ba si Ethan ang dapat magbayad noon? Oo, nung nakaraang buwan sinabi niya sa akin na nabayaran na niya ito, kaya hindi ko na siya pinag-transfer ng pera. Pero nang tingnan ko, hindi pa pala ito nababayaran sa loob ng 2 buwan. Niloko niya ako! Hahanapin ko si Ethan, yang walang silbi, at aayusin ito ngayon din. Ethan, ano yung gusto mo? Chloe, sa lahat ng mga taong ito, hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Kahit anong gusto mo, ibinigay ko sa iyo. Ngayon, nasa gipit ako. Kailangan mo akong tulungan. Pahiram lang ng kaunting pera, pakiusap. Ako? Pahiram sa iyo ng pera? Baliw ka ba? Ethan, hindi pa nga ako lumalapit sa iyo para humingi ng pera. Bakit mo pasasayangin ang laway mo sa kanya? Ethan, ilipat mo ang pera ng sangla sa akin. Ngayon din. Ang sangla... Nagpapabobo ka sa akin, ha? Ethan, kung napakamura mo naman, tigil-tigilan mo na ang pagpapanggap na mayabang. Sinisiraan mo lang kami. Chloe, ano bang pinagsasabi mo? Tigilan mo ang kalokohan. Sabihin mo sa akin ng diretso, tumigil ka ba sa pagbabayad ng sangla natin? Oo, pero wala na akong pera. Bakit ka nagpapanggap? Mayabang. Pinupuntahan mo araw-araw ang bahay namin. Hindi man lang sinasabi na tumigil ka sa pagbabayad. Paano mo nagawa ito sa amin? Buong baryo sabi nila napakabuti mong kapatid. Sinong mag-aakalang trato mo sa amin parang mga kaaway sa likuran namin? At nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na idemanda kami? Ano bang pinagsasabi mo? Idemanda? Tingnan mo, inaamin ko, wala akong pera sa mga nakaraang buwan. Hindi ako nakabayad ng sangla, pero hindi kita idedemanda dahil doon. Nagpapakamangmang ka pa? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Hindi ako yan. Hindi ko ito ginawa. Sumusumpa ako. Tiyak na si Clara yan. Ang munting mahal. Siya ang pinakamalamig sa lahat. Huwag mong sabihin sa akin idinimanda niya ako at si Leo. Halos wala akong perang kinuha mula sa kanya at ibinenta pa niya ang sarili niyang bahay. Wala akong pakialam kung ikaw o si Clara yan. Ikaw ang nagsimula ng gulo na ito, kaya ikaw ang mag-ayos. Ayusin ito? Sa pamamagitan ng tinanggal lang ako sa trabaho. Dinidimanda ako ni Ginang Garcia. Pumunta ako sa ospital, natagpuan nila ang cancer. At kayong mga tao, ang pamilya na binigyan ko ng lahat ay hindi man lang magbabayad para sa aking gamutan. At inaasahan ninyong aayusin ko ito? Cancer? Hindi siya mamamatay dito, di ba?
ang bahay natin mababawasan ng halaga. Anong gagawin natin ngayon? Pinalamig ni Clara ang card natin. At mamamatay na rin si Ethan, ang sangla, ang pautang sa sasakyan. Maghihintay lang ba tayo ng nakaupo? Dapat na lang nating ibenta ang bahay. Hindi yan gagana. Ibinenta ng mahal na iyon ang kanyang bahay. Kung ibebenta mo rin ito, saan tayo titira? Hindi ako maaring maging palamunin kasama si Tom, di ba? Kung gayon... Mark, ikaw ay naninirahan sa probinsya sa mga nakaraang taon. Ginagastos mo ang pera ni Ethan sa lahat ng oras, di ba? Ngayon ang iyong nakababatang kapatid na babae ay nasa problema. Dapat kang maglabas ng 40,000 piso para iligtas ako. 40,000? Isa lang akong simpleng, tapat na magsasaka. Paano ako makakakuha ng ganong pera? Nanay, ang sweldo ni Ethan sa mga nakaraang taon ay diretso sa'yo, di ba? Kaawa-awang babae, ano bang pinagsasabi mo? Ang pagpapakasal ay nagastos na sa akin ng 1,500 piso para sa bigay kaya. At ngayon, gusto mo ring kunin ang pensyon ko? Wala talaga. Kumusta? Clara? Nanay, ano ang problema? Ang munting mahal na si Clara ay dinemanda ako at ang iyong kapatid. Ano? Dinemanda rin ako ng mahal na yan. Eksakto! Tumawag lang ang baryo. Sinabi nila na ang subpina ng korte ay inihatid mismo sa pintuan ng ating bayan. Ang munting mahal na si Clara hindi lang gusto na iluwa namin ang lahat ng pera na kinuha namin sa kanya sa mga nakaraang taon, kundi hinahabol din niya ako para sa ginawa ko sa mahal na iyon. Ngayon alam na ng buong baryo ang tungkol dito. Ako! Nahihiya ako ng sobra! Ano? Kailan pa ako nasali? Hindi ko naman gusto ang bahay niya. Bakit may karapatan siya na idemanda ako? Ginagamit niya ang dahilan ng pagbawi ng pinagsamang ari-arian ng mag-asawa para idemanda kaming lahat. Kasalanan ito ng lahat ni Ethan sa pagpapakasal sa ganoong mahal. Hindi nakakapagtaka na pinaparusahan siya. Ngayon may cancer na siya. Akala ko na sa lahat ng mga taong ito ng pagtatago sa likod ni Clara at pagpapadala ng aking sweldo sa sarili kong nanay para tumulong sa pamilya ay ako ay matalino at tuso. Pero lumalabas, ako pala ang tunay na mahal. Lumalabas na ako ang tunay na mahal. Nababaliw na ba ang kapatid mo? Sino ba ang nakakaalam? Kalimutan mo na siya. Tulungan mo akong malaman ito. Walang paraan na magbabayad ako ng perang iyon. Kung hindi ako magbabayad, ipapatupad nila ito. Sige nang pagbanik! Tara na, hahanapin natin si Clara ngayon. Ang mahal na iyon ay dapat nasa ospital kasama ang isa pang mahal. Ang buong pamilya ay pupunta sa ospital at kakalabanin siya. Ang ulilang babaeng iyon naglakas loob na idemanda ang sarili niyang mga biyenan. Sobra na siya! Tama si nanay, wala kaming mawawala. Kumuha pa tayo ng mas maraming tao at puntahan siya sa ospital para kalabanin. Tingnan natin kung gusto niya ng pera o ng buhay niya. Tara na! Sa ibabaw ng bangkay ko. Binabalak mo pa rin kalabanin si Clara? Anong karapatan mo para kalabanin siya? Sa lahat ng mga taong ito, sino sa inyo ang hindi sumipsip sa kanya? At sino ang hindi gumastos ng pera niya? Sa lahat ng mga tao na ito, sino sa inyo ang hindi sumipsip sa kanya? Sino ang hindi gumastos ng pera niya? Hoy, ikaw munting mahal, naninindigan ka pa rin doon sa mahal na yon? Talaga bang isa kang Reyes o isa kang De La Cruz? Ethan, huwag mong kalimutan. Ngayon ay mas masahol pa sa aso. Sino ang gumawa nito sa iyo? Alam ko kung sino ang gumawa niyan. Ikaw. Ang sarili kong ina. Sinira mo ako. Kung hindi dahil sa iyong pagiging makasarili, iyong pagiging kuripot, iyong kasakiman, paano ko nawala ang asawa at anak ko? Nawala ko pa ang trabaho ko. At ikaw? Sinira mo rin ako. Anong maganda sa pagkakaroon ng anak na lalaki? Anong espesyal doon? Nakipag-away siya sa baryo, pinaalis sa eskwela, tapos pumunta sa lungsod para sakupin ang bahay ko. Sinira mo rin ako. At kayong dalawa. Kayong dalawang sakim na mga linta, laging lumalapit sa akin para sa bahay, para sa kotse.
kahit para sa bayarin sa utility ninyo. Ethan, baliw ka ba? Itinutok mo ang kutsilyo sa amin at akala mo lalabas lang ang pera para sa pagpapagamot mo? Sa halip na gawin ang lahat ng ito, dapat mong hanapin si Clara. Lumuhod ka at magmakaawa sa kanya. Baka, kung maawa siya sa'yo, magpapakasal siyang muli sa iyo at bibigyan ka ng pera para sa pagpapagamot. Magpakasal muli? Paano siya magpapakasal muli sa akin? Nais niyang patay na ako ngayon. Bitawan mo ako. Bitaw. 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 Tara na. Ethan, wala ka ng pera ngayon at kalahati ka ng patay. Huwag mong dalhin ang iyong malas kay nanay at sa amin. Ikaw, maghanap ka na lang ng lugar at alagaan mo ang sarili mo. Sige, tigilan mo na ang kalokohan. Kumain na tayo. Halika na. Oras na para kumain. Pinaghirapan mo ngayon, tatay. Kumain ka ng karne. Naku. Si Lily, si tatay na lang ang iniisip ngayon ha? At si nanay? Si nanay ang nahihirapan sa pag-aalaga sa akin. Ito malaking hita ng manok para kay nanay. Alam ko na si Lily ang pinakamamahal kay nanay. Tama ba? Ano ba ang nagawa ko? Nanay, anong problema sa taong yun? Malamang may sakit siya. Tara, tara, tara. Huwag kang magpauto. Tatay, anong problema? Lily. Ginoong De La Cruz, gising ka na. Gaya ng sinabi ko sa iyo noong nakaraan, kailangan mong pag-usapan ang treatment plan kasama ang iyong pamilya sa lalong madaling panahon. Handa ka na bang gawin iyon? Doktor, narinig ko na si Lily nating gumalaw muli ang kanyang daliri. Oh, pupuntahan ko siya. Clara. Ano ang ginagawa mo dito? Alam kong mali ako. Pasensya na sa ginawa ko sa'yo. Isa akong manginginom ng dugo. Alam kong mali ako. Kung pumunta ka rito para lang sabihin ng walang kwentang kalokohan, natatakot ako. Ang oras ko ay napakahalaga, pakiusap, lumihis ka. Clara. Pwede ba tayong magpakasal muli, alang-alang sa ating 6 na taon bilang mag-asawa at para kay Lily, ang ating mahal na anak na babae? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Paano mo nagawang banggitin si Lily? Sabihin ko sa'yo, kung hindi dahil sa swerte ni Lily at sa matagumpay na operasyon, hindi na siya mabubuhay ngayon. Ano? Ang operasyon ni Lily ay matagumpay, kaya kamusta siya ngayon? Kung paano siya ngayon ay wala nang kinalaman sa'yo mula nang ipagtanggol mo ang iyong nanay na iniisip na si Lily ay babae lang at hindi karapat-dapat iligtas mula nang ibalik mo ang pinakamamahal na apo ng mga Reyes upang subukang kunin ang bahay sa distrito ng paaralan. Si Lily ay wala nang kinalaman sa'yo, Ethan. Hindi ka karapat-dapat maging ama ni Lily. Lumayas ka. Clara. Mali ako, alam kong hindi ako karapat-dapat pagkatapos ng lahat si Lily. Tinawag akong tatay sa loob ng 6 na taon. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya ng isa pang beses, meron na akong cancer sa atay at wala akong pera para sa paggamot. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya ng isa pang beses, cancer sa atay. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya kahit isang beses pa? Cancer sa atay. Ang pamilya mo, ang mga Reyes, hindi ba nagpaplanong kuhanin ang anak ng kapatid mong lalaki at ibigay sa'yo? Sa paningin ng pamilya mo, ang ating si Lily ay walang kwentang babae lamang, isang mahal. Ano ang gusto mo kay Lily? Hindi ba sapat para sa'yo ang pinakamamahal na apo ng mga Reyes? Oh, tama.
Kapag patay ka na dahil sa cancer, ang pinakamamahal na apo ng mga Reyes ay maaaring ipagpatuloy ang pangalan ng pamilya para sa iyo. Isang biyaya, di ba? Bakit mo pa kailangang tingnan ng ating si Lily? Clara, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong mali ako. Clara, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung ano man ang hindi mo gusto, babaguhin ko lahat. Ang nanay ko, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa kanila. Hindi na ako muling makikipag-ugnayan sa mga Reyes. Ibibigay ko sa iyo ang payroll card ko. Maaari mong itakda ang PIN sa isang bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Gagawin ko na lahat ng gawaing bahay simula ngayon. Aalagaan ko si Lily. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, okay? Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Ethan, hindi ba ako nagbigay sa iyo ng mga pagkakataon noon? Nung pinakasalan mo ako, sinabi mo lahat ng magagandang salita. Sabi mo sobra ako para sa iyo. Naalagaan mo ako ng mabuti at babawi ka sa akin. Ginawa mo ba talaga ang alinman doon? Pagkapanganak kay Lily nung hiningi ko ang diborsyo, sumumpa ka sa langit na hindi ka nakikiling sa nanay mo ulit. Lumuhod ka rin noon na ganito, nakikiusap sa akin para sa isa pang pagkakataon. At ano ang nangyari? Sa loob ng 6 na taong kasal, Ginamit mo lahat ng lansihin. para magplano laban sa akin at bantayan ako. Takot na gamitin ko ang pera mo. Laging nakatutok sa pera ko. Nakita ko na ang totoo mo, ang mga pangako mo, ay walang pinagkaiba sa tahol ng aso. Ang mga sampal mo ay mukhang napakakaawa-awa sa akin ngayon. Lumuluhod ka at humihingi ng tawad ngayon dahil lang naging isang asong ligaw na walang mapuntahan at ang pamilyang akala mo ay sayo, wala ni isa ang makakatulong sayo. Ang pagsisisi ngayon ay huli na. At ako ay hindi kita hindi mapapatawad. Kamusta? Ginang Reyes, gising na si Lily. Talaga? Pupunta ako agad. Doktor, gising na ba ang anak ko? Gising na siya ngayon. Kailangan lang naming obserbahan siya saglit at kung gumaling siya ng maayos, pwede na siyang umuwi. Salamat, Doktor. Salamat. Walang anuman, Ginang Reyes. Titingnan ko na ang iba ko pang pasyente. Sige. Kakagising lang niya. Siguraduhin marami siyang pahinga. Huwag mong sobrahan ang sarili mo. Lily. Oh, salamat at gising ka. Salamat. Mahal. Ano? Hindi pa sapat sa iyo ang maging palamunin? Ngayon gusto mo pa ng record kriminal? Clara, huwag kang mangahas na takutin kami niyan. Wala na kaming wala nang mawawala. Dapat mong pag-isipang mabuti. Mayroon ka pang anak na buhay na patay na nangangailangan ng iyong pag-aalaga. Iminumungkahi kong maging matalino ka rito. Gamitin mo ang iyong telepono ngayon at ibasura ang kaso. Kung hindi, Ibasura ang kaso? Sige. Walang problema. Ikinagagalak ko. Ano ito, mahal? Ano ang sinpray mo? Hindi ako pupunta kahit saan. Hindi ako babalik sa probinsya. Anong malaki dyan kung bahay mo ito? Pinanganak kita at pinalaki. At ngayon hindi man lang ako makatahan sa bahay mo? Nanay, pwede kang tumira sa akin, pero tingnan mo ang ginagawa mo. Araw-araw kang lumalabas at sinasabi sa lahat na si Leo ay anak ko, na nanganak ako nung nag-aaral pa ako. Na siya ay pagkakamali. Sinasabi mo sa mga tao na ang bahay na ito ay regalo mula sa kanyang tunay na ama. Ipinakalat mo ang mga kasinungalingang ito tungkol sa akin araw-araw. Alam mo ba kung paano ako tingnan ng mga tao sa group chat ng asosasyon ng may-ari ng bahay ngayon? Bueno, sinusubukan ko lang na manatili rito si Leo para makapag-aral siya ng maayos.
Bakit hindi mo na lang sinabi ang totoo? Bakit kailangan mong gumawa ng kasinungalingan tungkol sa akin? Maaari mo sanang sinabi na pamangkin ko siya. Ano ang masama doon? Pero kailangan mong kumalat ng mga chismis tungkol sa akin. Oh, syempre, nagbibiro lang ako. Paano ko malalaman? Na ang mga tagalungsod. Ay, seryosohin ito? Oh, alang-alang sa Diyos. Tom! Nako, sa wakas nakabalik ka na. Mas mabuting gawin mo ang isang bagay tungkol kay Chloe. Ha? Nabaliw na siya. Sinusubukan niya akong paalisin. Anong nangyayari? Hayaan mo siyang magsabi sa'yo. Tanungin mo siya kung ano ang sinasabi niya tungkol sa akin doon. Ano ang sinabi ko tungkol sa'yo? Ha? Pinupuri ko lang ang iyong alindog doon. Hindi lang pinalaki ang iyong minamahal na anak na si Leo, habang buntis, nakapag-asawa ka pa ng isang lalaking tulad ni Tom. At kahit ngayon, pagkatapos ng diborsyo at muling pag-aasawa, Ikaw pa rin. may isang lalaking tulad ni Tom, handang pakasalan ka, mali ba ako? So, ang sanggol na dala-dala mo ay hindi talaga aking sariling dugo at laman? Kaawa-awang babae, akala niya matanda na siya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Ay Tom, huwag kang masyadong mahigpit kay Chloe. Oo, nung nasa paaralan siya, medyo pilya siya. Ngayong kasal na kayo, sino ba ang may pakialam kung kaninong dugot laman ang daladala niya? Magsama kayo ng maayos at sapat na yon. Nani! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kalokohan? Di ba ikaw ang nagsabi sa akin nung kinasal ka kay Tom? Hindi niya alam kung kaninong dugot laman ang daladala mo? Nagyabang ka pa sa iyong alindog? Na kayang pasakupin kahit sino. Nanay, tumahimik ka. Lalakas loob mo akong lokohin? Hindi, Tom. Tom! Nagbibiro lang ako, katulad ng dati. Minsan 2 beses. Akala mo ba kaya mo akong paikutin? Tom! Galit na galit ako sa kaawa-awang babae na yun! Gusto niya akong ibalik sa probinsya, kaya ako nagsalita ng walang kwenta. Huwag mo siyang saktan! Buntis siya! Paano kung may mamatay talaga? Tom, huwag kang makinig sa kalokohan ng nanay ko. Ang sanggol sa akin tiyan ay sa iyo talaga. Tom, Ikaw! Hindi mo siya pwedeng saktan! Talagang hindi mo siya pwedeng saktan! Umalis ka! Ahal, lalakas loob mo akong lokohin. nanay, ang sakit ng tiyan ko. Si Martha, dahil sa kanyang pagiging madaldal, nagdulot ng matinding galit kay Tom na humantong sa karahasan sa tahanan at nalaglag si Chloe. Chloe, mahal. Hindi intensyon ni nanay na mangyari ito. Lahat ng ito, nalaman ko lang ito ng mas huli sa pamamagitan ng pagkakataon. Nanay, gagaling na ba ako? Magiging maayos ka, Lily. At ang paghihiganti ko sa pamilya De La Cruz ay malayo pa sa pagtatapos. Hindi pa ako tapos. Tungkol naman sa mga taong nanakit sa aking anak na babae, hindi ko hahayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Ikaw ba si Ginang Martha Garcia? Oo, ako nga. Anday, sumayisaw ka niyo sa akin? Alinsunod sa kasong isinampa ni Ginang Clara Reyes at sa mga ebidensyang isinumite, ang akusado Martha Garcia ay inaakusahan ng sinadyang pananakit sa bata, pagkakalat ng tsismis at paninirang puri, at iba pang krimen. Dadalhin ka sa hustisya. Ginang Garcia, kailangan mong sumama sa amin. Wala akong nilabag na batas. Ano ang nagbibigay sa inyo ng karapatan na arestuhin ako? Nauna na ang anak kong si Ethan at pumirma ng kasunduan sa pag-aayos. Tungkol sa kasunduan sa pag-aayos na pinirmahan ng iyong anak na si Ethan, si Ginang Clara Reyes, bilang ina ng bata ay hindi naabisuhan. Kasunod ng kasong isinampa ng kanyang abogado, kami ay kinakailangan ng batas na dalhin ka sa hustisya. Dalhin na siya. Hindi ako sasama, hindi ako pupunta. Wala akong ginawang masama. Pakawalan mo ako. Mawalang galang. Sino ang may pananagutan kay Leo? Ako. Mayroon kaming ebidensya mula sa inyong baryo. Ngayong hapon, 3:00, ang bata sadyang sinira ang sasakyan ng iba. Ang may-ari ng kotse ay humihingi ng 20,000 piso bilang kabayaran. 20,000? Ikaw ba kamag-anak ni Leo? Hindi. Hindi ako. Hindi ako ang tatay niya. Kailangan mong sumama sa amin. Ikaw, Paslit, anong nangyari sa'yo? Sinira mo ang kotse ng iba? Opisyal, tingnan mo, bata pa siya. Hindi pa niya alam ang tama. Nagkakatuwaan lang. Isang mahusay na palo ang magpapaayos sa kanya. Yan ang sinabi ng lola ko.
Siya ay puro ayos at nagmamaneho ng mamahaling kotse. Kaya halatang hindi siya mabuti. Sinaktan ko lang ang kotse. Ikaw. Sumama ka sa akin, hoy! Hindi ako ang tatay niya, mali ang tao mo. Paalam. Si Lily ay ganap ng gumaling. Sa araw ng kanyang paglabas, Ginoong Cruz, nag-update sa akin sa lahat ng balita. Ang aking biyenan, si Martha ay nahatulan ng sapilitang pagpapainom ng alak, pagkakalat ng chismis at paninirang puri at iba pang kaso. Sa matibay na ebidensya, siya ay pinarusahan sa maraming krimen at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang mga Reyes ay kinailangan gamitin ang lahat ng kanilang ipon at ibenta ang kanilang bahay upang sagutin ang kotse na sinira ni Leo at bayaran ang kanilang mga utang. Oh, mahal, dahan-dahan, huwag kang mahulog. Nanay, tingnan mo. Magaling na ako. Tara na. Matapos manatili sa rehab center kasama si Lily sa loob ng 6 na buwan, ganap siyang gumaling. Nakabalik na siya sa pag-aaral. Ginang Reyes, gusto po ba kayong tumingin ng bahay? Oo, ang kalusugan ng aking anak ay halos ganap ng gumaling. Ibinibili ko siya ng bahay sa distrito ng paaralan. Well, may isang available na kapareho ng layout ng dati ninyong bahay. Maganda rin ang liwanag. Tingnan natin. Dito, sige. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Ethan ay noong kaarawan ng ating anak. Clara. Lily. Tatay ito. Alam ko na tatay kita, pero ayaw na kitang makita. Ethan, dahil ganyan ang nararamdaman ni Lily, kailangan mong respetuhin ang gusto niya. Huwag ka nang bumalik dito. Clara. Tara na. Lily. Clara. Ako, baka wala na ako. Matagal na panahon. Na-diagnose ako ng cancer. Walang nais sa pamilya na magbayad para sa paggamot ko. Ngayon, nasa terminal stage na ito. Baka wala na tayong maraming pagkakataon na magkita. Pero si nanay at ako ay ayaw na talagang makita ka. Nanay, tara na. Tara na. Wow, ang ganda! Hindi ko na nakita si Ethan pagkatapos noon. Pero para sa akin at sa aking anak, patuloy na bumuti ang aming buhay. Mahal ka rin ni nanay. Ang katapusan.